Maligayang pagdating po sa inyong lahat sa channel ng Kwento ng Pamilya. Matapos ang affair ng asawa ko sa aking matalik na kaibigan at mawala sa akin ang lahat, ang trabaho ko, ang bahay ko, maging ang aking pagpapahalaga sa sarili, sinabi niya na hindi na ako makakabangon pa. Habang nakatira ako sa isang lumang motel, may nakita akong maalikabok na suitcase na may pangalan ko. Sa loob nito ay may 3,800,000, 3,800,000 piso na cash, isang ticket sa eroplano at isang note. Sabi sa note, pamasahe pa lang ito. Ang tunay na kayamanan ay naghihintay sa address na ito. Nang dumating ako, ang nakita ko ang nagpabago sa lahat. 7 buwan na ang nakalipas, may asawa, trabaho at isang matalik na kaibigan akong pinagkatiwalaan ng buhay ko. Ngayon, nakatira ako sa isang motel na sinisingil ng lingguhan, kumakain ng mga pagkaing nagkakahalaga ng wala pang 100, at sinusubukang mabuhay sa freelance work na halos hindi kayang bayaran ang renta. Ang asawa kong si Jerome ay may relasyon sa matalik kong kaibigang si Andrea sa loob ng sino ang nakakaalam kung gaano katagal. Nang mahuli ko sila, bumagsak ang lahat ng napakabilis at tila pinagplanuhan. Nawalan ako ng trabaho sa loob lamang ng 2 linggo. Ang diborsyo ay nag-iwan sa akin ng halos wala. Hindi na nagbalik ng tawag ang mga kaibigan. Mula sa maginhawang buhay, bumagsak ako sa pinakamababang antas sa wala pang 2 buwan. Bago tayo magpatuloy, gusto kong magpasalamat sa inyo sa pagiging kasama ko at sa pagbabahagi sa journey na ito. Kung naniniwala kayo na mahalaga ang katotohanan at tibay ng loob, mangyaring mag-subscribe. Ito ay libre at nakakatulong upang maabot ang mga kwentong ito sa iba pang nangangailangan ng pag-asa. Ngayon, tingnan natin kung ano ang nangyari pagkatapos. Nakaupo ako sa gilid ng kama na umaaray sa tuwing gumagalaw ako, kumakain ng instant ramen gamit ang plastic na tinidor, nang mapansin ko ang suitcase sa ilalim ng kama. Lumang kulay kape na balat na may brass na sulok at isang luggage tag na may nakasulat na buong pangalan ko at sulat kamay na alam kong kay Tita Elena ko, ang tiyahin ko. Namatay siya 9 na buwan na ang nakakaraan, ang eccentric na miyembro ng pamilya na inilarawan ng lahat bilang mahirap pakisamahan at paranoid. Hinila ko ang suitcase, nakita ko ang susi na nakadikit sa ilalim at binuksan ito upang matuklasan ang 3,800,000, 3,800,000 piso na cash at isang note na muling sumulat sa lahat ng akala ko'y alam ko tungkol sa buhay ko. Nagbabala ang note sa akin na huwag magtiwala kina Jerome o Andrea. Sinabi na pinaplano na nila ang pagkasira ko bago pa man ang kasal namin at sinabing ang pagkamatay ng nanay ko, si Katarina, 6 na taon na ang nakalipas ay hindi isang aksidente. Ito ay nagturo sa akin sa isang address sa Portland, Oregon, kung saan naghihintay ang tunay na kayamanan. At nagtapos ito ng mga tagubilin na tapusin ang sinimulan ng aking ina bago siya patahimikin. Ginugol ni Tita Elena ang kanyang mga huling taon sa pagkolekta ng ebidensya habang tinawag siya ng lahat na baliw. Ngayon, inaalok niya ako ng pagpipilian. Kunin ang pera at maglaho o gamitin ito upang lumaban sa mga taong sumira sa lahat. Ako si Maria Elena Marilyn Gatchalian. At bago bumagsak ang lahat, mukhang normal lang ang buhay ko kaya hindi ko kailanman kinuwestiyon ito. Mayroon akong 2 silid-tulugan na apartment sa isang disenteng lugar kung saan kilala pa rin ng mga tao ang pangalan ng isa't isa. Si Aling Nena sa hallway ay laging nakangiti kapag nakikita ako. Ang maintenance guy ay talagang dumarating kapag may nasira. Hindi fancy ang apartment. Manipis ang mga dingding, kaya naririnig ko ang aming mga kapitbahay na nanonood ng telebisyon sa gabi. At ang karpet ay may mga mantsa mula sa mga nakaraang tenant na hindi matanggal gaano man ako magkuskos. Ngunit kami ni Jerome ang nagpinta ng living room ng magkasama. Nagpalipas kami ng isang buong Sabado sa pag-a-assemble ng furniture at nagsabit kami ng mga litrato ng kasal sa dingding, kung saan ang liwanag ng hapon ay nagpapainit sa lahat ng bagay kaysa sa aktwal na kalagayan. Nagtrabaho ako bilang marketing coordinator sa Brennan & Associates, isang mid-sized firm sa Makati
na humahawak ng mga kampanya para sa mga lokal na negosyo. Maliit na bagay, kadalasan social media strategies para sa mga family restaurant, website redesigns para sa mga dental office, email marketing para sa mga boutique shop na halos hindi kayang bayaran ang aming mga serbisyo. Hindi iyon ang karera na inisip ko noong nagtapos ako sa kolehiyo na may mga pangarap na magtrabaho para sa mga malalaking brand, ngunit nagbabayad ito ng 600,000, 600,000 piso kada taon, kasama pa ang benefits. Sapat na iyon upang bayaran ang kalahati ko sa renta at groceries na may kaunting natitira para sa paminsan-minsang hapunan sa labas kapag gusto naming magkunwari ni Jerome na may mas maraming disposable income kami kaysa sa aktwal. Ang boss ko, si Ricardo Rick Morales, ay propesyonal ngunit malayo. Ang uri ng supervisor na pinupuri ang iyong trabaho sa mga meeting, ngunit hindi ka naman talaga pinopromote. Naaalala niyang tanungin ang tungkol sa iyong katapusan ng linggo, ngunit hindi naman talaga nakikinig sa sagot. Matagal na ako doon, patuloy na tumatanggap ng mga performance review na pumupuri sa aking pagiging maaasahan, ngunit hindi naman nagiging pagtaas ng sweldo o advancement. Ngunit hindi ko ito kinuwestiyon. Pumapasok ako tuwing umaga ng 8 to 30, nagtimpla ng kape sa break room gamit ang makina na laging umaalok, umupo sa aking desk na may tanawin ng parking lot at ginagawa ang aking trabaho. Ito ay parang matatag, predictable at ligtas. Nagtatrabaho si Jerome bilang business consultant o iyon ang sinabi niya sa akin. Ang kanyang schedule ay hindi regular sa paraan na mukhang normal para sa isang tao sa kanyang larangan. Gabi na umaabot sa umaga para tapusin ang mga proposal. Mga biyahe tuwing weekend upang makipagkita sa mga startup founder sa Seattle or San Francisco. Mga conference call sa hindi inaasahang oras kasama ang mga East Coast clients. Uuwi siyang pagod na pagod, hahalik sa noo ko, magpapainit ng anumang leftovers sa ref, at matutulog sa couch na nakabukas pa ang kanyang laptop. Tatabunan ko siya ng kumot at mararamdaman ko ang kakaibang halo ng pagmamahal at kalungkutan. Ipinagmamalaki ko na nagtatrabaho siya ng ganoon kahirap habang nagagalit ako dahil sa maliit na oras na ginugugol namin ng magkasama. Nagkakilala kami 7 taon na ang nakalipas sa isang dinner party na itinapon ng magkasamang kaibigan. O iyon sa hindi bababa ang palagi kong pinaniniwalaan. Si Jerome ay charming noong gabing iyon. Nagtanong siya tungkol sa trabaho ko at talagang nakinig sa mga sagot. Nagbiro siya na matalino nang hindi masama. Nag-alok siyang tumulong sa paglilinis pagkatapos ng hapunan nang lumipat na ang lahat sa living room. Hiningi niya ang number ko sa pagtatapos ng gabi at ibinigay ko ito sa kanya habang sinusubukang huwag magmukhang masyadong eager. Ang aming courtship ay naramdaman na natural at madali, tila kami ay idinisenyo upang magkasya. Mga hapunan sa mga casual restaurant, paglalakad sa lungsod, at mga tamad na linggo ng umaga, nagbabasa ng pahayagan sa kama. Nag-propose siya pagkatapos ng 18 buwan, lumuhod sa parehong park kung saan kami nag-date sa 2nd pagkakataon. Sumagot ako ng oo nang walang pag-aalinlangan dahil hindi ko maisip ang isang dahilan upang sabihin ang hindi. Ngunit nagbago ang mga bagay sa nakalipas na 2 taon. Mga banayad na pagbabago na napansin ko ngunit kinumbinsi ko ang sarili ko na normal lang. Naging mas protective si Jerome sa kanyang telepono, itinatago ang screen kapag lumalakad ako, tumatanggap ng tawag sa kabilang silid. Inilalagay ito nang nakaharap sa ibaba sa lamesa habang kumakain. Naging mas vague siya tungkol sa kanyang mga work project, nag-aalok ng malawak na paglalarawan sa halip na ang detalyadong kwento na dati niyang ibinabahagi. Nang aaway siya sa maliliit na bagay, ang paraan ko ng paglalagay ng mga plato sa dishwasher, kung kailangan ba namin ng organic o regular na gulay, gaano katagal ako nakikipag-usap kay Andrea. Si Andrea ang aking matalik na kaibigan mula pa noong kolehiyo, noong kami ay parehong mga estudyanteng walang pera, naghahati ng mga pakete ng ramen at nag-uusap tungkol sa mga future na itatayo namin balang araw. Siya ang aking maid of honor, nakatayo sa tabi ko sa damit na pinili namin ng magkasama.
Umiiyak siya sa seremonya sa paraan na nagpaiyak din sa akin. Tinulungan niya kaming lumipat sa aming apartment, nagbubuhat ng mga kahon sa 3 palapag at nagbibiro tungkol sa kung gaano karaming gamit ang naipon namin. Tuwing Huwebes ng gabi, sa loob ng nakalipas na 5 taon, dumarating siya na may dalang isang bote ng wine at umuupo kami sa couch ko, nag-uusap tungkol sa lahat, mga work frustration, ang pinakabago niyang dating disaster, ang mga alalahanin ko tungkol sa kung kami ba ni Jerome ay nagkakalabuan na. Nakikinig siya na may tila taus-pusong pakikiramay, tumatango sa tamang lugar, nagsasabi ng mga bagay tulad ng, lahat ng kasal ay dumadaan sa mga yugto at kailangan niyo lang mag-reconnect. Sinabi niya sa akin kung gaano ako kaswerte na nakahanap ako ng isang tulad ni Jerome, kung paanong karamihan sa mga lalaki ay hindi ganoon kasuportibo o matatag, kung paanong hindi ko dapat balewalain ang mayroon ako. Naniwala ako sa kanya dahil ang pag-question sa iyong matalik na kaibigan ay tila pag-question sa mismong realidad. Kung hindi mo mapagkakatiwalaan ang taong nasa tabi mo sa bawat malaking pangyayari sa buhay sa loob ng mahigit 1 dekada, sino pa ang maaari mong pagkatiwalaan? Ang aking ina, si Katarina, ay namatay 6 na taon na ang nakalipas sa isang aksidente sa kotse sa isang maulan na gabi. Ang kanyang sasakyan ay nabalot sa isang puno, sa isang daan na dumaan na siya ng daan-daang beses. Sinabi ng pulisya na masyado siyang mabilis, posibleng nakatulog sa manibela. Ang tiyahin ko, si Tita Elena, ang ate ng nanay ko, ay nagpumilit na may mali sa opisyal na kwento. Ngunit pinawalang bahala ng lahat ang kanyang mga alalahanin bilang epekto ng kalungkutan. Si Tita Elena ay laging ang mahirap pakisamahan, ang miyembro ng pamilya na dumadating sa mga gathering na may mga pamphlet tungkol sa korupsyon ng korporasyon at mga babala tungkol sa pagtitiwala sa maling tao. Nang mamatay siya, 9 na buwan na ang nakakaraan. Nag-iisa sa kanyang bahay na napapalibutan ng mga filing cabinet at lumang pahayagan. Nakaramdam ako ng pagkakasala dahil sa hindi ko siya masyadong binisita, dahil sa hindi ko siya sineryoso, dahil sa pagkalimot sa kanya bilang paranoid kung kailan baka nakita niya lang ang mga pattern na masyadong komportable tayong hindi mapansin. Nagtrabaho ako araw-araw, binayaran ang aking mga bills sa oras, pinananatiling malinis ang apartment, sinubukang maging isang mabuting asawa, ginawa ang lahat ng tama ayon sa hindi nakasulat na mga patakaran ng gitnang klaseng disenteng pamumuhay. Akala ko na kung magsisikap lang ako, magtitiwala sa tamang tao at maglalaro ayon sa mga patakaran, poprotektahan ako mula sa uri ng chaos na nababasa ko na nangyayari sa ibang tao. Akala ko na ang paggawa ng lahat ng tama ay mahalaga, na ang katapatan ay may kabuluhan, na ang buhay na itinayo ko ay totoo at matatag at akin. Sa pagtingin sa likod ngayon mula sa motel room na ito, na may mga dingding na may mantsa ng sigarilyo at kama na umaaray sa bawat galaw, makikita ko kung gaano ako kainosente. Kung gaano kaingat ang pagkakabuo ng buong buhay ko ng mga taong nakikita ako bilang kapaki-pakinabang sa halip na tao. Kung paanong ang bawat relasyon na pinagkatiwalaan ko ay isang performance art na idinisenyo upang panatilihin akong masunurin at hindi naghihinala. Ang apartment, ang trabaho, ang kasal, ang pagkakaibigan, lahat ay binuo sa mga pundasyon na hindi naman talaga totoo. Ngunit hindi ko pa alam iyon noon. Hindi ako nakaupo sa aking normal na buhay 7 buwan na ang nakalipas. Naniniwala sa katatagan ng routine at proteksyon ng paglalaro ayon sa mga patakaran na lumabas na isinulat ng mga taong walang intensyon na sundin ang mga ito. Hindi ko alam na pinaplano na nina Jerome at Andrea ang pagkasira ko bago pa man ang kasal namin. Hindi ko alam na ang pagkamatay ng nanay ko ay hindi isang aksidente. Hindi ko alam na ginugol ni Tita Elena ang kanyang mga huling taon sa pagkolekta ng ebidensya habang pinawalang bahala siya ng lahat bilang baliw. Wala akong alam sa lahat ng ito hanggang sa nakita ko ang suitcase na may 3,800,000 at isang note na nag-alok sa akin ng pagpipilian sa pagitan ng paglalaho at pakikipaglaban. At noon,
Nawala na sa akin ang lahat ng akala ko'y mahalaga. Ang suitcase ay nakalagay sa motel bed sa tabi ko. Ang 3,800,000 na cash ay nakakalat tulad ng ebidensya sa isang crime scene. Ang note ni Tita Elena ay nakakapit pa rin sa aking kamay. Ang papel ay malambot mula sa pagkakabaluktot at pagkakabukas ng maraming beses. Binasa ko itong muli, sinusubukang maunawaan ang mga salita na muling nagsulat sa buong kasaysayan ko. Pinaplano na nila ito bago pa man ang kasal ko. Ang pagkamatay ng nanay ko ay hindi isang aksidente. Tapusin ang sinimulan niya bago siya patahimikin. Kailangan kong maintindihan kung paano ko iyon hindi napansin, kung paanong nabuhay ako sa loob ng isang kasinungalingan sa loob ng 7 taon nang hindi nakikita ang katotohanan. Kaya, hinayaan ko ang sarili kong alalahanin ang Martes 6 na buwan na ang nakalipas, nang ang aking mga komportabling ilusyon ay tuluyang nagkalat. Nagising ako noong umaga na iyon na masama ang tiyan. Hindi ang uri ng pagduduwal na nagmumula sa masamang pagkain o flu, kundi isang bagay na mas malalim. Isang mali na nakaupo sa dibdib ko at nagpapahirap sa tamang paghinga. Sinubukan kong balewalain ito, dumaan sa aking normal na routine. Ligo, kumain ng puffy toast na hindi ko matapos, nagbihis para magtrabaho habang natutulog si Jerome dahil sinabi niyang nagkaroon siya ng late meeting noong gabi bago at kailangan niyang magpahinga. Pagsapit ng 10:00 noong umaga na iyon, nakaupo ako sa aking desk sa Brennan & Associates, nakatingin sa isang social media calendar para sa isang dental office at hindi ako makapag-focus. Malamig ang aking mga kamay, ang aking puso ay patuloy na tumitibok ng mabilis ng walang dahilan na maituro ko. Lumala ang pagduduwal sa halip na bumuti. At sa wakas, naglakad ako papunta sa office ni Rick Morales at sinabi sa kanya na kailangan kong umuwi. Inaasahan ko siyang gagawing mahirap. Hindi si Rick ang uri ng boss na nana-appreciate sa mga taong umaalis sa kalagitnaan ng araw, kahit na talagang may sakit sila. Ngunit tumingin lang siya sa akin na may ekspresyon na hindi ko mabasa at sinabi, "Magpagaling ka." Sa isang tono na nagpatayo ng balahibo sa likod ng aking leeg, na tila alam na niya ang isang bagay na hindi ko alam, na tila gumaan ang pakiramdam niya na umaalis ako. Ang biyahe pa uwi ay tumagal ng 20 minuto sa kalagitnaan ng araw na traffic. Pinatay ko ang radyo dahil masyadong malakas ang ingay para sa akin. Ang aking mga kamay ay bahagyang nanginginig sa manibela. Sinabi ko sa sarili ko na ako ay ridiculous, na baka may stomach bug lang ako at pinalala ito ng anxiety. Ngunit ang takot ay patuloy na lumalaki sa bawat block na dinaanan ko. Ang katiyakang ito na may mali, kahit na wala akong lohikal na dahilan upang maramdaman iyon. Nang pumarada ako sa parking lot ng aming apartment building, nakita ko ang kotse ni Andrea sa visitor spot. Isang silver Honda Civic na sinakyan ko na ng daan-daang beses. May susi siya sa aming apartment at minsan ay dumadaan siya sa araw kung ang kanyang internet ay nagloloko at kailangan niya ng maaasahang wifi para sa trabaho. Hindi dapat kakaiba na makita ang kanyang kotse doon. Ngunit sa isang Martes ng hapon, kung kailan dapat si Jerome ay nasa office at dapat si Andrea ay nagtatrabaho mula sa kanyang sariling apartment, may mali sa feeling. Umupo ako sa aking kotse sa loob ng isang buong minuto, tumatakbo pa rin ang engine, sinusubukang kausapin ang sarili ko upang mawala ang pakiramdam sa aking sikmura. Baka may ginagawa silang magkasama, baka nagpaplano ng surprise para sa akin. Baka umuwi rin si Jerome na may sakit at dumalaw si Andrea upang tignan siya. Umikot ako sa 12 inosenteng paliwanag. Bawat isa ay mas desperado kaysa sa huli. Sa wakas, pinatay ko ang engine at naglakad sa parking lot papunta sa aming gusali. Umakyat sa 3 palapag dahil sira na naman ang elevator, dumaan sa hallway na may lumang karpet at kumikislap na ilaw sa itaas. Inilagay ko ang aking susi sa lock ng tahimik hanggat maaari. Bagaman hindi ko masabi kung bakit kinakailangan ang pagiging tago. Tahimik ang apartment nang pumasok ako sa loob. Hindi ang empty na uri ng tahimik, ngunit ang occupied na uri kung saan maaari mong maramdaman na may tao sa bahay kahit hindi mo sila naririnig. Tumayo ako sa living room. Ang aking work bag ay nasa balikat ko pa rin, nakikinig. Doon ko narinig ang tawanan na nagmumula sa aming silid-tulugan.
Ang tawa ni Andrea, hindi ang normal niyang tawa. Ang ginagamit niya kapag nanonood kami ng comedies sa couch o kapag may sinabi akong talagang nakakatawa. Iba ito, mas intimate, ang uri ng tawa na para sa isang partikular na tao, idinisenyo upang gawing espesyal at ninanais ang taong iyon. Narinig ko na siyang ginamit ito dati, ilang taon na ang nakakaraan, noong nagde-date siya ng isang taong talagang gusto niya noong kolehiyo, noong kaming lahat ay bata pa at ang lahat ay tila hindi komplikado. Nakaupo ako ng frozen sa sarili kong living room, nakatingin sa saradong pinto ng silid tulugan habang nagtatrabaho ng overtime ang utak ko upang bumuo ng mga paliwanag na magpapahintulot sa akin na manatiling naniniwala sa buhay na akala ko ay mayroon ako. Baka nakikipag-usap siya sa telepono sa isang tao. Baka wala si Jerome sa bahay at nanonood siya ng isang bagay sa kanyang laptop. Baka mali ang pagkakaintindi ko sa sitwasyon dahil may sakit na ako at paranoid. Ngunit alam ko, sa ilalim ng lahat ng desperadong rationalizations, alam ko na kung ano ang makikita ko kapag binuksan ko ang pinto na iyon. Tumawid ako sa living room, bawat hakbang ay tila tumagal ng isang oras. Hindi ako kumatok. Bakit ako kakatok sa sarili kong silid-tulugan sa sarili kong apartment? Pinihit ko lang ang handle at itinulak ito upang bumukas. Sina Jerome at Andrea ay nasa kama ko, nakabuhol sa kulay-abong kumot na nilabhan ko 3 araw na ang nakalipas, nakatingin sa isa't isa na may uri ng intimacy na hindi nabubuo sa isang hapon o kahit isang linggo. Pamilyar na territory ito para sa kanila. Komportableng routine. Nang makita nila ako na nakatayo sa doorway, ang unang emosyon sa mukha ni Andrea ay hindi kahihiyan o pagkakasala. Ito ay annoyance. Na tila ako ang humahadlang sa isang mahalagang bagay sa halip na matuklasan na ang asawa ko at ang matalik kong kaibigan ay sistematikong nagtataksil sa akin. Hindi siya nagmamadaling takpan ang sarili. Hindi siya humingi ng tawad. Tumingin lang siya sa akin na may ekspresyong nagsasabing, "Bakit mo ginagawang dramatiko ito kung dapat ay nakita mo na ito?" Bumangon si Jerome sa kama at isinuot ang kanyang jeans na may uri ng kasanayan na nagsasabi sa akin na hindi ito ang unang pagkakataon na kailangan niyang magbihis ng mabilis sa isang mahirap na sitwasyon. Ang pagkaunawa na iyon ay mas matindi kaysa sa paunang shock ng paghahanap sa kanila na magkasama. Hindi ito isang kusang pagkakamali. Hindi ito isang sandali ng kahinaan o hindi magandang pagpapasya. Ito ay routine para sa kanila, pinagsasabihan, isang bagay na ginawa na nila ng sapat na beses upang ang mekanika nito ay naging makinis at automatic. Tumingin siya sa akin na may ekspresyon na sa paanuman ay mas masahol pa kaysa sa pagkakasala. Ito ay impatience na hinaluan ng relief. Tila ang paghaharap na ito ay isang abala, ngunit isa ring bagay na hinihintay niya dahil nakakapagod na ang magkunwari. "Marilyn," sabi niya sa kalmadong boses na ginagamit niya kapag iniisip niyang hindi ako makatuwiran. "Kailangan nating pag-usapan ito tulad ng mga matatanda. Hindi ito ang hitsura nito." Ang absurdity ng pahayag na iyon ay halos nagpatawa sa akin. Iyon mismo ang hitsura nito. Ngunit tumayo siya doon sa aming silid-tulugan, sa gitna ng pagkahuli, sa pinakahalatang pagtataksil na posible, at sinubukang i-gaslight ako sa pagkwestiyon sa sarili kong mga mata, na tila ako ang lumilikha ng problema sa pamamagitan ng pagtanggi na tanggapin ang kanyang reframing ng realidad. Umupo si Andrea, hawak ang kumot sa paligid niya na may modesty na nakakatawa sana kung hindi lang ito nakakainsulto. Nagkaroon siya ng lakas ng loob na tumingin sa akin na may malapit sa awa. "Ayaw naming malaman mo ito sa ganitong paraan," sabi niya. "Na tila may magandang paraan upang matuklasan na ang asawa mo at ang matalik mong kaibigan ay may relasyon. Ngunit sa totoo lang, Marilyn, matagal na itong darating. Kailangan mong malaman na hindi na gumagana ang mga bagay sa inyong dalawa." Ang presumption sa pahayag na iyon ang nag-alis ng hininga ko. Hindi lang na may relasyon siya kay Jerome, kundi sa akala niya ay dapat kong malaman. Na ito ay sa paanuman ay predictable o kasalanan ko pa nga dahil sa hindi ko napansin ng mas maaga. Na ang kanilang pagtataksil ay nabigyang katwiran dahil ang kasal ko ay may mga problema na masyado akong tanga o bulag upang makilala.
Tinanong ko ang tanong na alam kong pagsisisihan ko ang pagtatanong. Gaano katagal? Ang boses ko ay kakaiba sa akin. Masyadong kalmado, masyadong detached, na tila nagtatanong ako tungkol sa isang bagay na hindi mahalaga sa halip na ang pagkasira ng buong buhay ko. Sumagot si Jerome sa parehong walang emosyon na tono, na tila nag-uusap siya tungkol sa isang business arrangement na natapos na. Mahalaga pa ba? Sapat na katagal upang sigurado kami tungkol dito. Sapat na katagal upang ang pagkunwari ay naging mas mahirap kaysa sa pagiging tapat. Ang salitang pagkunwari, iyon ang pinakamasakit sa lahat. Gaano katagal na siyang nagkukunwari na mahal ako? Gaano katagal na ang bawat halik sa paalam ay performance? Gaano katagal na ang bawat I love you ay isang kasinungalingan? At gaano katagal na si Andrea ay nakaupo sa couch ko tuwing Huwebes ng gabi, umiinom ng wine ko, nakikinig sa akin na nag-uusap tungkol sa mga problema sa kasal ko, nag-aalok ng payo na idinisenyo upang panatilihin akong complacent habang may relasyon siya sa asawa ko sa natitirang bahagi ng linggo. Hindi ako sumigaw. Hindi ako umiyak. Hindi ako naghagis ng mga bagay o gumawa ng eksena. Umikot lang ako, naglakad pabalik sa living room at nagsimulang maghagis ng mga damit sa isang duffel bag na kinuha ko sa hall closet. Ang laptop ko, mga charger, toiletries, ang mga praktikal na bagay na kailangan mong mabuhay kapag ang buhay mo ay biglang naglaho. Sinundan ako ni Jerome, hubad pa rin ang pangitaas, sinusubukan pa ring magkaroon ng adult conversation na binanggit niya. Umaakto pa rin na ito ay isang makatuwirang sitwasyon na maaaring malutas sa pamamagitan ng kalmadong talakayan at mature na komunikasyon. Umalis ako nang walang sinasabing anumang salita, naglakad palabas ng apartment na tinulungan kong bayaran, nagmaneho papunta sa isang coffee shop parking lot 3 milya ang layo, at umupo sa kotse ko, umiiyak hanggang sa hindi na ako makahinga ng maayos. Pagkatapos ay tinawagan ko ang pinsan ko, si Ate Karen, at tinanong kung maaari akong matulog sa kanyang couch sa loob ng ilang araw habang iniisip ko kung ano ang susunod na gagawin. Iyon ay 6 na buwan na ang nakalipas, at ngayon nakaupo sa motel room na ito kasama ang note ni Tita Elena at 3,800,000 na cash. Naunawaan ko na ang Martes na iyon ay mas masahol pa kaysa sa naisip ko. Ang pagtataksil ay hindi lamang personal. Ito ay calculated, pinlano, bahagi ng isang bagay na mas malaki na konektado sa pagkamatay ng nanay ko at kung anuman ang ginugol ni Tita Elena sa kanyang mga huling taon sa pagsisiyasat. Naglalaro sila ng mahabang game kasama ang buhay ko bilang board. At ako ay masyadong nagtitiwala, masyadong naive, masyadong desperado upang maniwala sa katatagan ng normal na buhay, upang makita kung ano ang nangyayari hanggang sa huli na ang lahat. Nakatira ako sa couch ni Ate Karen sa loob ng 5 araw nang matanggap ko ang tawag mula kay Rick Morales. Ang pinsan ko ay naging mabait upang hayaan akong manatili sa kanyang guest room pagkatapos kong umalis sa apartment at sinubukan kong panatilihin ang ilang anyo ng normalidad sa pamamagitan ng pagpunta sa trabaho araw-araw na tila walang nagbago. Nagkukunwari na ang pagtulog sa bahay ng iba kasama ang lahat ng aking mga ari-arian sa isang duffel bag ay pansamantalang abala lamang sa halip na isang senyales na bumagsak ang buhay ko. Hiniling sa akin ni Rick na pumunta sa kanyang office ng maaga Lunes ng umaga. Ang kanyang boses sa telepono ay may maingat na tono na ginagamit ng mga tao kapag sila ay maghahatid ng masamang balita at nais na maging maawain tungkol dito. Sinabi ko sa sarili ko na ito ay marahil tungkol sa isang bagong client project o baka isang performance review na nakaschedule na ng ilang buwan na ang nakakaraan. Hindi ko hinayaan ang sarili ko na mag-isip tungkol sa alternatibo. Pumunta ako ng 8:15, nakasuot ng damit na inayron ko gamit ang board ni Ate Karen dahil gusto kong magmukhang profesional at put together kahit na naramdaman kong halos hindi ko na kayang panatilihin ang sarili ko. Bukas ang office door ni Rick at iwinagayway niya ako sa upuan sa tapat ng kanyang desk na may ekspresyon na maaaring pakikiramay o maaaring kasiyahan na nakatago sa likod ng isang profesional na mask. "Marilyn?" sabi niya, gesturing sa upuan sa tapat ng kanyang desk.
Kailangan kong makipag-usap sa iyo tungkol sa ilang pagbabago na nangyayari sa departamento. Umupo ako. Ang aking mga kamay ay nakatiklop sa aking kandungan. Sinusubukang panatilihing neutral ang aking mukha. Naghalo-halo si Rick ng ilang mga papel sa kanyang desk, hindi tumpak na nakatingin sa aking mga mata. At naramdaman ko ang pagbagsak ng aking sikmura bago pa man siya magsimulang magsalita. Kami ay nagre-restructure ng marketing department dahil sa budget constraints, sabi niya, gamit ang maingat na corporate language na idinisenyo upang maging opisyal at walang emosyon. Sa kasamaang palad, ang posisyon mo ay nag-slide siya ng isang folder sa tapat ng kanyang desk patungo sa akin. Hindi ko ito hinawakan. Tinitigan ko lang siya, sinusubukang iproseso ang sinasabi niya habang ang aking utak ay sumisigaw na hindi ito maaaring mangyari. Hindi ngayon. Hindi kung kailan ang lahat ay bumagsak na. Budget constraints? Inulit ko, naririnig ang sarili kong boses na tila malayo at walang laman. Kakalagda lang namin ng 3 bagong. Hindi nagbago ang ekspresyon ni Rick. Ang mga desisyon na ito ay ginawa sa mga antas na higit sa aking kontrol, Marilyn. Patawad, ngunit ang desisyon ay pinal. Gusto kong tanungin kung may kinalaman ba ito kay Jerome. Baka narinig ni Rick ang tungkol sa paghihiwalay at nagpasya na ako ay masyadong liability o distraction. Ngunit isang kislap ng hindi pagkilos sa kanyang mukha ang pumigil sa akin. Isang kislap na nagpapahiwatig na ang pagtatanong ay hindi magbabago ng anuman at magiging mas mahirap lamang ito para sa aming dalawa. Kinuha ko ang folder, umalis sa kanyang office at binalot ang aking desk sa loob ng 20 minuto. Walang gumawa ng eye contact sa akin. Ang aking mga katrabaho ay biglang naging interesado sa kanilang mga computer screen o nakahanap ng kagyat na dahilan upang maging nasa mga meeting. Pagsapit ng 9 noong umaga na yon, naglalakad na ako palabas ng Brennan & Associates na may cardboard box na naglalaman ng 4 na taon ng aking profesional na buhay at isang severance package na halos hindi kayang bayaran ng renta sa loob ng 2 buwan. Ang pagkapagod sa pagharap sa krisis ng ibang tao. Nagsimula akong maghanap ng kahit saan pa upang pumunta bago pa man ako hilingin ni Ate Karen na umalis at kailangan naming magkunwari na hindi ito uncomfortable. Ang dating kasamahan ko, si Tita Josie, ay nag-alok ng kanyang couch sa loob ng 10 araw. Pagkatapos ay nagpasya siya na ang presensya ko ay nagdadala ng negative energy sa kanyang espasyo at kailangan niyang mag-focus sa sarili niyang mental health. Isang kaibigan mula sa kolehiyo ang nagsabi na maaari akong manatili sa kanya sa loob ng 1 linggo. Pagkatapos ay naalala niya na may pamilya siyang bibisita at kailangan niya ang spare room. Isa pang kaibigan ang nagpahintulot sa akin na matulog sa kanyang couch sa loob ng 5 araw bago nagreklamo ang kanyang kasama sa bahay tungkol sa pagkakaroon ng isang estranghero sa kanilang apartment. Ang lahat ay sympathetic hanggang sa ang sympathy ay naging inconvenient. Hanggang sa ang pagsuporta sa akin ay nangangailangan ng aktwal na sustained sacrifice sa halip na mga mabait na salita at pansamantalang kilos. Pagkatapos ay bigla nilang naalala ang mga nakaraang commitment, family obligations, personal boundaries na nangangahulugang kailangan akong maging problema ng iba. Naintindihan ko ito sa isang antas. Walang sino man ang gustong makasama ang krisis ng iba nang walang katapusan. Walang sino man ang gustong maging shelter ang kanilang bahay para sa isang kaibigan na hindi maayos ang buhay. Ngunit ang bilis kung paano binawi ng mga tao ang kanilang suporta ay nagturo sa akin ng isang bagay tungkol sa kung gaano kakondisyonal ang karamihan sa mga relasyon. Kung gaano kabilis mag-expire ang compassion kapag naging uncomfortable ito. Nang sa wakas ay nakalikom ako ng sapat na pera mula sa freelance social media work upang bayaran ang weekly rate sa Crossroads Motel. Naramdaman itong mas mababa sa pag-abot sa rock bottom at mas parang sa wakas ay nakahanap ako ng lupa na hindi gagalaw sa ilalim ko. Hindi bababa sa hindi nagkunwari ang motel na nagmamalasakit. Hindi bababa sa si Aling Nena sa front desk ay hindi nag-alok ng maling comfort o pansamantalang sympathy na maglalaho kapag naging abala ako. Ang room 14 ay naging address ko, ang aking tahanan,
Ang lugar kung saan sa huli ay makikita ko ang isang suitcase na naglalaman ng 3,800,000 towers at isang note na nagpaliwanag kung bakit ang pagkasira ko ay sistematiko at kumpleto. Ang room 14 sa Crossroads Motel ay naging address ko 3 araw pagkatapos tumigil sa pagbalik ng tawag ang huling kaibigan. Nakalikom ako ng 200 mula sa freelance social media work para sa isang lokal na bakery at isang pet grooming business. Parehong nagbabayad sa hindi regular na installment na dumating ilang linggo pagkatapos kong isumite ang mga invoice. Ang motel ay nasa labas ng Highway 52, ang uri ng lugar kung saan ang weekly rate ay ipinapakita ng mas prominente kaysa sa nightly rate at ang sign sa harap ay nawawalan ng letra ng matagal na panahon kaya walang nag-abala na ayusin ito. Ang babae sa front desk ay may name tag na nagsasabing Aling Nena at isang ekspresyon na nagpapahiwatig na nasaksihan na niya ang eksaktong sitwasyon na ito ng libu-libong beses. Mga babaeng nag-iisa na may duffel bag at desperadong mga mata na nagbabayad ng weekly rates habang nagkukunwari na pansamantala lang ito. Hindi siya nagtanong tungkol sa kung bakit ako naroroon o kung gaano katagal akong planong manatili. Kinuha lang niya ang cash ko, ibinigay sa akin ang isang susi na nakakabit sa isang berde na plastik na tag na may numero 13 na nakaukit sa kumukupas na gintong numero at sinabi ang mga patakaran sa isang patag na boses na nagpapahiwatig na sinabi niya na ang mga salitang ito ng napakaraming beses kaya nawalan na sila ng lahat ng kahulugan. Kasama sa weekly rate ang mga utilities. Ang checkout ay 11 noon kung aalis ka. Walang bisita pagkatapos ng 10 noon. Ang laundry room ay sa likod. Nagkakahalaga ng... Nagpasalamat ako sa kanya at dinala ang aking duffel bag sa parking lot patungo sa isang pinto na pininturahan ng asul sa isang punto sa malayong nakaraan, ngunit kumupas na sa isang kulay na hindi sigurado kung ano ang gusto nitong maging. Ang susi ay naipit sa lock na nangangailangan sa akin na i-jiggle ito ng 3 beses bago tuluyang bumigay ang mekanismo at pinahintulutan akong makapasok. Ang silid ay amoy dekada ng usok ng sigarilyo na nilatagan sa ilalim ng industrial cleaner. Ang dalawang amoy ay nakikipaglaban sa isang digmaan na walang panalo. Ang karpet ay isang kulay kape na pattern na idinisenyo upang itago ang mga mantsa na nangangahulugang malamang na nagtatago ito ng mga dekada ng mga ito. Ang kama ay lumubog sa gitna na tila sumuko na sa pagsuporta sa anuman, kasama na ang pag-asa ng mga tao. Isang maliit na mesa ang nakaupo sa tabi ng bintana na may 2 hindi matching na upuan at isang telebisyon mula sa unang bahagi ng 2000s ang nakaupo sa isang dresser na may mga drawer na hindi maayos na magsara. Ang banyo ay maliit na may shower stall na nakakita na ng mas magagandang taon at isang salamin na nagpapamukha sa lahat ng bagay na bahagyang dilaw. Ito na ang tahanan ngayon. Ito na ang pinagbabaan ng buhay ko. Isang silid na sinisingil ng lingguhan sa isang motel kung saan walang nagtatanong dahil ang pagtatanong ay maaaring mangailangan ng pagmamalasakit sa mga sagot. Sinubukan kong magtatag ng ilang uri ng routine upang pigilan ang sarili ko na tuluyang bumagsak. Gumising ako ng maaga, nagtimpla ng instant coffee gamit ang maliit na coffee maker na kasama ng silid at ginugol ang mga umaga sa pag-a-apply para sa mga trabaho online. Marketing coordinator positions, social media manager roles, anumang tila malayo na nauugnay sa aking karanasan at mga kwalifikasyon. Nagpadala ako ng dos-dosenang aplikasyon bawat linggo, nagko-customize ng mga cover letter, at nag-u-update ng resume ko upang tumugma sa kung anuman ang tila pinahahalagahan ng job posting. Walang tumawag pabalik, walang nagpadala ng rejection emails. Ang aking mga aplikasyon ay nawawala sa anumang digital void na ginagamit ng mga kumpanya upang ayusin ang daan-daang desperadong kandidato. At wala akong narinig. Ang pagkapagod sa pagharap sa krisis ng ibang tao. Nagsimula akong maghanap ng kahit saan pa upang pumunta bago pa man ako hilingin ni Ate Karen na umalis at kailangan naming magkunwari na hindi ito uncomfortable. Ang dating kasamahan ko, si Tita Josie, ay nag-alok ng kanyang couch sa loob ng 10 araw. Pagkatapos ay nagpasya siya na ang presensya ko ay nagdadala ng negative energy sa kanyang espasyo at kailangan niyang mag-focus sa sarili niyang mental health.
Isang kaibigan mula sa kolehiyo ang nagsabi na maaari akong manatili sa kanya sa loob ng 1 linggo. Pagkatapos ay naalala niya na may pamilya siyang bibisita at kailangan niya ang spare room. Isa pang kaibigan ang nagpahintulot sa akin na matulog sa kanyang couch sa loob ng 5 araw bago nagreklamo ang kanyang kasama sa bahay tungkol sa pagkakaroon ng isang estranghero sa kanilang apartment. Ang lahat ay sympathetic hanggang sa ang sympathy ay naging inconvenient. Hanggang sa ang pagsuporta sa akin ay nangangailangan ng aktwal na sustained sacrifice sa halip na mga mabait na salita at pansamantalang kilos. Pagkatapos ay bigla nilang naalala ang mga nakaraang commitment, family obligations, personal boundaries na nangangahulugang kailangan akong maging problema ng iba. Naintindihan ko ito sa isang antas. Walang sino man ang gustong makasama ang krisis ng iba nang walang katapusan. Walang sino man ang gustong maging shelter ang kanilang bahay para sa isang kaibigan na hindi maayos ang buhay. Ngunit ang bilis kung paano binawi ng mga tao ang kanilang suporta ay nagturo sa akin ng isang bagay tungkol sa kung gaano kakondisyonal ang karamihan sa mga relasyon. Kung gaano kabilis mag-expire ang compassion kapag naging uncomfortable ito. Nang sa wakas ay nakalikom ako ng sapat na pera mula sa freelance social media work upang bayaran ang weekly rate sa Crossroads Motel. Naramdaman itong mas mababa sa pag-abot sa rock bottom at mas parang sa wakas ay nakahanap ako ng lupa na hindi gagalaw sa ilalim ko. Hindi bababa sa hindi nagkunwari ang motel na nagmamalasakit. Hindi bababa sa si Aling Nena sa front desk ay hindi nag-alok ng maling comfort o pansamantalang sympathy na maglalaho kapag naging abala ako. Ang room 14 ay naging address ko, ang aking tahanan, ang lugar kung saan sa huli ay makikita ko ang isang suitcase na naglalaman ng 3,800,000 at isang note na nagpaliwanag kung bakit ang pagkasira ko ay sistematiko at kumpleto. Ang room 14 sa Crossroads Motel ay naging address ko 3 araw pagkatapos tumigil sa pagbalik ng tawag ang huling kaibigan. Nakalikom ako ng 200 mula sa freelance social media work para sa isang lokal na bakery at isang pet grooming business. Parehong nagbabayad sa hindi regular na installment na dumating ilang linggo pagkatapos kong isumite ang mga invoice. Ang motel ay nasa labas ng Highway 52, ang uri ng lugar kung saan ang weekly rate ay ipinapakita ng mas prominente kaysa sa nightly rate at ang sign sa harap ay nawawalan ng letra ng matagal na panahon kaya walang nag-abala na ayusin ito. Ang babae sa front desk ay may name tag na nagsasabing Aling Nena at isang ekspresyon na nagpapahiwatig na nasaksihan na niya ang eksaktong sitwasyon na ito ng libu-libong beses. Mga babaeng nag-iisa na may duffel bag at desperadong mga mata na nagbabayad ng weekly rates habang nagkukunwari na pansamantala lang ito. Hindi siya nagtanong tungkol sa kung bakit ako naroroon o kung gaano katagal akong planong manatili. Kinuha lang niya ang cash ko. Ibinigay sa akin ang isang susi na nakakabit sa isang berde na plastik na tag na may numero 14 na nakaukit sa kumukupas na gintong numero at sinabi ang mga patakaran sa isang patag na boses na nagpapahiwatig na sinabi niya na ang mga salitang ito ng napakaraming beses kaya nawalan na sila ng lahat ng kahulugan. Kasama sa weekly rate ang mga utilities. Ang checkout ay 11 tahwas kung aalis ka. Walang bisita pagkatapos ng 10 harwas. Ang laundry room ay sa likod. Nagkakahalaga ng... Nagpasalamat ako sa kanya at dinala ang aking duffel bag sa parking lot patungo sa isang pinto na pininturahan ng asul sa isang punto sa malayong nakaraan, ngunit kumupas na sa isang kulay na hindi sigurado kung ano ang gusto nitong maging. Ang susi ay naipit sa lock na nangangailangan sa akin na i-jiggle ito ng 3 beses bago tuluyang bumigay ang mekanismo at pinahintulutan akong makapasok. Ang silid ay amoy dekada ng usok ng sigarilyo na nilatagan sa ilalim ng industrial cleaner. Ang dalawang amoy ay nakikipaglaban sa isang digmaan na walang panalo. Ang karpet ay isang kulay kape na pattern na idinisenyo upang itago ang mga mansa na nangangahulugang malamang na nagtatago ito ng mga dekada ng mga ito. Ang kama ay lumubog sa gitna na tila sumuko na sa pagsuporta sa anuman kasama na ang pag-asa ng mga tao. Isang maliit na mesa ang nakaupo sa tabi ng bintana na may 2 hindi matching na upuan
at isang telebisyon mula sa unang bahagi ng 2000s ang nakaupo sa isang dresser na may mga drawer na hindi maayos na magsara. Ang banyo ay maliit na may shower stall na nakakita na ng mas magagandang taon at isang salamin na nagpapamukha sa lahat ng bagay na bahagyang dilaw. Ito na ang tahanan ngayon. Ito na ang pinagbabaan ng buhay ko. Isang silid na sinisingil ng lingguhan sa isang motel kung saan walang nagtatanong dahil ang pagtatanong ay maaaring mangailangan ng pagmamalasakit sa mga sagot. Sinubukan kong magtatag ng ilang uri ng routine upang pigilan ang sarili ko na tuluyang bumagsak. Gumising ako ng maaga, nagtimpla ng instant coffee gamit ang maliit na coffee maker na kasama ng silid at ginugol ang mga umaga sa pag-a-apply para sa mga trabaho online, marketing coordinator positions, social media manager roles, anumang tila malayo na nauugnay sa aking karanasan at mga kwalifikasyon. Nagpadala ako ng dos-dosenang aplikasyon bawat linggo, nagko-customize ng mga cover letter, at nag-u-update ng resume ko upang tumugma sa kung anuman ang tila pinahahalagahan ng job posting. Walang tumawag pabalik, walang nagpadala ng rejection emails. Ang aking mga aplikasyon ay nawawala sa anumang digital void na ginagamit ng mga kumpanya upang ayusin ang daan-daang desperadong kandidato, at wala akong narinig. Sa mga hapon, nagtatrabaho ako sa anumang freelance project na maaari kong mahanap. Mga maliliit na negosyo na nangangailangan ng isang tao upang pamahalaan ang kanilang Facebook page o magsulat ng mga email newsletter o magdisenyo ng mga graphics para sa mga promotion. Ang trabaho ay hindi maganda ang bayad at dumarating ng sporadically, ngunit sapat na ito upang bayaran ang weekly motel rate ko na may kaunting natitira para sa pagkain. Ang hapunan ay kadalasang instant ramen na inihanda sa microwave. Minsan ay nag-i-splurge ako sa isang lata ng sopas o isang frozen meal mula sa convenience store 2 block ang layo. Kumakain ako habang nakaupo sa gilid ng kama, nanonood ng mga television show na hindi ko pinapansin para lang magkaroon ng ingay na hindi ang tunog ng sarili kong mga iniisip. Ang aking mga kapitbahay ay halos hindi nakikita. May isang long-haul trucker na nagngangalang Dale na nagpa-parking ng kanyang rig sa malayong sulok ng lot at tumatango sa akin minsan kapag nag-cruise ang aming landas, ngunit hindi kami nag-uusap. Isang babae na nagtatrabaho sa night shift sa ospital. Pinananatiling sarado ang kanyang mga kurtina at dumarating at umaalis sa kakaibang oras. Isang lalaki na nasa kanyang 60s ang nakatira sa silid sa tabi ko at nagpapatugtog ng country music sa isang volume na sapat na mababa upang hindi ako makapagreklamo, ngunit sapat na malakas upang marinig ko ito sa manipis na mga dingding. Umiiwas ako sa pagtingin sa sarili ko sa salamin ng banyo dahil hindi ko nakikilala ang babaeng nakatingin pabalik. Mayroon siyang parehong mukha na palagi kong mayroon, ngunit isang bagay na fundamental ang nagbago sa kanyang mga mata. Isang bagay ang nabasag at hindi gumaling na nag-iwan sa kanya na mukhang walang laman at talunan sa paraan na nagpapahiya sa akin. Ito na ang buhay ko ngayon. Ito ang hitsura ng pagtataksil at sistematikong pagkasira. Isang motel room na amoy usok at pagkabigo. Mga pagkain na nagkakahalaga ng wala pang 100. At ang matinding pagkaunawa na walang sino man ang darating upang iligtas ako dahil ang lahat ng maaaring nagmamalasakit ay nagpasya na ako ay masyadong maraming problema. Nakatira ako sa room 14 sa loob ng 3 linggo nang mapansin ko ang suitcase sa ilalim ng kama. Nakita ko lang ito dahil nahulog ko ang phone charger ko at gumulong ito sa ilalim ng bed frame. Yumuko ako at lumuhod upang kunin ito. Umabot sa maalikabok na espasyo sa pagitan ng kama at sahig, at tumama ang kamay ko sa isang bagay na matatag, isang bagay na hindi dapat naroroon. Hinila ko ito palabas sa liwanag, isang lumang suitcase, battered na kulay kape, na balat na may brass na sulok na na-oxidize sa isang mapurol na berde. Mukha itong isang bagay mula sa ibang panahon.
Ang uri ng bagahe na ginamit ng mga tao bago ang lahat ay naging plastic at disposable. Isang luggage tag ang nakakabit sa handle na may twine. At nang baligtarin ko ito upang basahin ang nakasulat doon, nagsimulang manginig ang aking mga kamay. Samantha Marie Garrett. Ang aking buong pangalan na nakasulat sa sulat kamay na makikilala ko kahit saan. Ang tumpak, maingat na script ng aking tiyahin. Si Tita Elena. Umupo ako sa sahig, hawak ang suitcase, sinusubukang maunawaan kung paano ito napunta roon. Namatay si Tita Elena siyam na buwan na ang nakakaraan. Dumalo ako sa kanyang libing, tumayo sa kanyang libingan, pinanood silang ibaba ang kanyang kabaong sa lupa. Nanirahan siya ng nag-iisa sa loob ng mga dekada, namatay ng nag-iisa sa kanyang bahay, napapalibutan ng mga filing cabinet at lumang pahayagan, at sinabi ng lahat na malungkot ito, ngunit hindi nakakagulat dahil sa kung paano niya inihiwalay ang sarili niya sa kanyang mga conspiracy theory at paranoid na babala tungkol sa pagtitiwala sa maling tao. Paano napunta ang kanyang suitcase sa ilalim ng kama ko sa isang motel room na 3 linggo ko palang tinitirhan? Alam ba niya na magtatapos ako rito? Iniwan ba niya ito kay Aling Nena sa front desk na may mga tagubilin na ilagay ito sa anumang silid na irerent ko? Ang logistics nito ay tila imposible, ngunit ang ebidensya ay nakaupo mismo sa harap ko. Ang pangalan ko na nakasulat sa hindi maikakailang sulat kamay ni Tita Elena. Ang suitcase ay nakalock sa 2 brass latches na may maliliit na mekanismo ng keyhole. Binaligtad ko ito, tiningnan ang mga gilid at ilalim, at nakakita ng isang maliit na plastic na bag na nakadikit sa ilalim. Sa loob ng bag ay isang susi. Si Tita Elena ay laging paranoid, ngunit siya rin ay practical sa mga paraan na may kabuluhan lamang sa kanya. Nagtatago siya ng mga bagay sa plain sight, nag-iiwan ng mga clue na nangangailangan sa'yo na tingnan ng mabuti. Nagtitiwala na ang tamang tao ang makakahanap ng iniwan niya. Binalatan ko ang tape, tinanggal ang susi mula sa plastic na bag at ini-unlock ang suitcase na may mga kamay na hindi tumitigil sa panginginig. Sa loob ay pera. 3,800,000, 3,800,000 piso, na cash na nakatali sa mga rubber band. Karamihan ay 100 bills na may ilang 50 na halo. Ang mga bills ay bahagyang amoy mothballs at lumang libro, na tila naimbak sila sa isang lugar sa loob ng maraming taon bago ipinasok sa suitcase na ito. Sa ilalim ng pera ay isang tiket sa eroplano na nakaprint sa papel na nagsimulang bahagyang manilaw sa mga gilid. Portland, Oregon. Departure date 4 na araw mula ngayon. At sa ilalim ng tiket ay isang note na nakasulat kamay sa dilaw na legal paper sa natatanging script ni Tita Elena. Marilyn, pamasahe pa lang ito. Ang tunay na kayamanan ay naghihintay sa address na ito. Huwag magtiwala kay Jerome. Huwag magtiwala kay Andrea. Pinaplano na nila ito bago pa man ang kasal mo. Tapusin ang sinimulan ng nanay mo bago siya patahimikin. Ang katotohanan ay mahalaga. Gamitin ito ng matalino. Binasa ko ang mga salitang iyon ng 3 beses. Bawat pagbasa ay nagpaparamdam sa kanila na mas imposible at mas totoo sa parehong oras. Huwag magtiwala kay Jerome. Huwag magtiwala kay Andrea. Pinaplano na nila ito bago pa man ang kasal ko. Ang nanay ko, si Katarina, ay namatay 6 na taon na ang nakakaraan sa sinabi ng lahat na isang aksidente sa kotse. Gabi na sa isang maulan na daan. Ang kanyang kotse ay nabalot sa isang puno sa isang ruta na dumaan na siya ng daan-daang beses. Ang police report ay nagsabi na masyado siyang mabilis, posibleng nakatulog sa manibela. Isang trahedya na aksidente, ngunit walang kahina-hinala. Nagpumilit si Tita Elena na may mali. Tumayo siya sa libing, hinila ako sa isang tabi habang reception, at sinabi sa akin sa isang kagyat na bulong na sinisiyasat ng nanay ko ang financial fraud sa pharmaceutical company kung saan siya nagtrabaho, na ang kanyang pagkamatay ay masyadong convenient, na ang timing ay walang kabuluhan, na kailangan kong maging maingat sa kung sino ang pinagkakatiwalaan ko. Binaliwala ko iyon bilang kalungkutan na nagiging paranoia. Ang lahat ay nagbalewala. Si Tita Elena ay laging nakakakita ng mga conspiracy,
Laging nagbabala tungkol sa corporate corruption. Laging nagbibigay ng mga pamphlet tungkol sa mga bagay na walang ibang naniniwala na totoo. Lahat kami ay natuto ng tumango, ng magalang at baguhin ang paksa. Ngayon, nakaupo ako sa sahig ng isang motel room na may hawak na 3,800,000 na cash at isang note na nagsasabi na tama ang tiyahin ko tungkol sa lahat. Ginugol ko ang gabing iyon sa room 14. Nakatingin sa pera at sa note. Hindi makatulog, hindi makapag-isip tungkol sa anuman maliban sa pagpipilian na pinipilit ni Tita Elena sa akin na gawin. Pagsapit ng umaga, nagpasya ako na hindi ako tatakbo. Tapos na akong maging ang taong nangyayari sa mga bagay. Tapos na akong maglaho habang ang mga taong sumira sa buhay ko ay nakakakuha ng pagkakataon na magpatuloy ng walang consequences. Binalot ko ang aking duffel bag kasama ang ilang mga ari-arian na mahalaga, ilang damit, ang laptop ko, ang 3,800,000 na nakatali sa isang waterproof bag. Nag-iwan ako ng note kay Aling Nena sa front desk na nagsasabing nagbayad ako hanggang sa linggo ngunit hindi na ako babalik. At tiningnan niya ako na may ekspresyon na maaaring pag-aalala o maaaring relief na ang kanyang lingguhang problema sa tenant ay nalulutas na. "Good luck," sabi niya, na maaaring mga hulugan ng anuman. Ang flight papuntang Portland ay umalis ng maaga sa isang Huwebes ng umaga mula sa isang regional airport 40 minuto ang layo. Nabook ko ito gamit ang cash ni Tita Elena at ginugol ang buong biyahe doon na sinusubukang huwag mag-isip tungkol sa kung ano talaga ang ginagawa ko. Lumilipad sa buong bansa upang sundin ang mga tagubilin mula sa isang patay na tiyahin na tinawag ng lahat na paranoid. Hinahabol ang isang conspiracy theory na nagkokonekta sa affair ng asawa ko sa pagkamatay ng nanay ko 6 na taon na ang nakakaraan. Naniniwala na ang sistematikong pagkasira ng buhay ko ay bahagi ng isang bagay na mas malaki at mas calculated kaysa sa simpleng pagtataksil. Nang sinabi ko ito ng ganyan, tunog baliw ito. Ngunit ang note ni Tita Elena ay nasa bag ko at ang pera ay totoo at ang tiket sa eroplano ay may pangalan ko. Baliw man o hindi, pupunta ako. Ang airline ay isa sa mga budget carrier na naniningil ng extra para sa lahat, kasama na ang karapatan na huminga. O hindi bababa sa ganoon ang pakiramdam nang sinubukan nila akong singilin ng 800 piso upang dalhin ang isang duffel bag na mas mababa ang timbang kaysa sa karamihan ng mga toddler. Nagbayad ako dahil hindi sulit ang pakikipagtalo. Pagkatapos ay ginugol ang 3 oras na nakasiksik sa pagitan ng isang businessman sa isang mamahaling suit na monomonopolize ang parehong armrest na tila nagbayad siya ng extra para sa pribilehiyo at isang college kid na nanonood ng mga video sa kanyang telepono nang walang headphones na parang isang sociopath. Hindi ako natulog. Ang mga upuan ay dinisenyo ng mga taong aktibong napupuot sa gulugod ng tao. Ngunit hindi iyon ang dahilan kung bakit ako nanatiling gising. Ang isip ko ay hindi titigil sa pag-ikot sa mga tanong na walang madaling sagot. Ano ang natuklasan ng nanay ko na nagparamdam sa kanya na mapanganib na patayin? Gaano kalalim ang pagkakasangkot ni na Jerome at Andrea? Mayroon bang anumang bahagi ng relasyon ko kay Jerome ang totoo? O lahat ba ay performance mula sa simula pa? Mayroon bang mga tunay na sandali na halo-halo sa mga kasinungalingan? O ang bawat halik at bawat deklarasyon ng pag-ibig ay calculated manipulation? Ang businessman sa tabi ko ay patuloy na sumisilip sa duffel bag na hawak ko sa aking kandungan. Marahil ay nagtataka kung bakit ako nakakapit dito na tila naglalaman ito ng isang bagay na hindi mapapalitan sa halip na iimbak ito sa overhead compartment tulad ng isang normal na tao. Gusto kong sabihin sa kanya na naglalaman ito ng 3,800,000 at posibleng ang susi sa pag-unawa kung bakit ang buong buhay ko ay sistematikong na-dismantle. Ngunit tumingin lang ako sa bintana sa dilim na may nakakalat na ilaw sa ibaba, mga lungsod at bayan na puno ng mga tao na ang buhay ay marahil ay may kabuluhan sa kanila sa mga paraan na hindi na sa akin. Sinalubong ako ng Portland ng kulay abong kalangitan at ulan na naramdaman na iba sa ulan sa bahay. Mas malamig, mas mabigat, ang uri ng basa na lumalagos sa damit at nananatili sa buto.
Nagrenta ako ng kotse gamit ang ilan sa cash ni Tita Elena at isang credit card na iniiwasan ko dahil malamang ay malapit na itong ma-max out. Ang rental agent ay halos hindi tumingin sa akin. Na-process lang ang paperwork na may kahusayan ng isang taong ginawa na ang transaction na ito ng 10,000 beses at tumigil na sa pagmamalasakit. Ang address na isinulat ni Tita Elena ay nagdala sa akin palabas ng lungsod patungo sa Lake Oswego. Isang suburb na naramdaman na tahimik sa paraan na nagpapahiwatig ng pera at privacy at mga kapitbahay na hindi nakikialam sa kanilang sariling negosyo. Ginabayan ako ng GPS sa mga kalye na may mga matatandang puno at mga bahay na nakalagay sa likod ng kalsada. Bawat ari-arian ay nagpapanatili ng magalang na distansya mula sa mga kapitbahay nito. Ang bahay ni Tita Elena ay nakaupo sa dulo ng isang cul-de-sac. Isang maliit na ranch-style place na mukhang itinayo noong 70s at hindi masyadong na-update mula noon. Madilim ang mga bintana. Ang damuhan ay lumaki ng ligaw. Ang damo ay umaabot sa mga taas na nagpapahiwatig na walang naggupit nito sa loob ng ilang buwan. Ang driveway ay cracked, ang mga damo ay tumutulak sa simento. Ito ang uri ng ari-arian na sumisigaw. May namatay dito at walang nakakaalam kung ano ang gagawin dito. Pumarada ako sa driveway at umupo sa rental car sa loob ng isang buong minuto. Tumatakbo ang engine, sinusubukang magpasya kung sapat ba akong matapang upang ituloy ito. Ang note ni Tita Elena ay nagbigay sa akin ng isang address at sinabi na naghihintay ang katotohanan dito. Ngunit paano kung ang katotohanan ay mas masahol pa kaysa sa mga kasinungalingan? Paano kung ang anumang makita ko sa bahay na iyon ay nagpapahirap sa lahat sa halip na magbigay ng kalinawan na desperado akong umaasa? Pinatay ko ang engine at lumabas bago ko pa man makumbinsi ang sarili ko na huwag ituloy. Ang front door ay nakalock, ngunit nag-iwan si Tita Elena ng pangalawang susi sa suitcase na nakadikit sa loob ng isang maliit na envelope na nakamark na house. Pumasok ako, lumakad sa hangin na amoy luma at hindi nagalaw. Ang partikular na amoy ng isang lugar kung saan walang nagbukas ng bintana o nagluto ng pagkain o namuhay ng aktwal na buhay sa loob ng ilang buwan. Ang loob ay eksakto kung ano ang inaasahan ko batay sa mga paglalarawan ng pamilya ng sitwasyon ng pamumuhay ni Tita Elena. Mga libro sa lahat ng dako, nakasalansan sa mga istante at nakatambak sa mga mesa at nakahanay sa mga baseboard. Mga filing cabinet sa living room kung saan ang karamihan sa mga tao ay maglalagay ng isang couch. Mga papel na na-organize sa mga kahon na may mga label na nakasulat sa tumpak na sulat kamay ni Tita Elena. Ang kusina ay mukhang halos hindi ginagamit. Isang coffee maker lang at isang microwave at isang sink na puno ng mga pinggan na walang naghugas bago siya namatay. Ngunit ang note ay nagturo sa akin sa shed sa likod ng bahay, hindi ang bahay mismo. Naglakad ako papunta sa likod ng pinto at lumabas sa isang masukal na yard kung saan ang damo at mga damo ay kinuha ang posibleng isang pagtatangka sa isang hardin. Ang shed ay nakaupo sa malayong sulok, isang istruktura na marahil 10-0 FTX 12 FT na may mas bagong mga lock sa pinto kaysa sa anumang bagay sa ari-arian. Agad na napansin ang detalye na iyon. Ang lahat ng iba pa ay mukhang luma at pinabayaan. Ngunit ang mga lock na iyon ay kamakailan, industrial. Ang uri ng hardware na ginagamit mo kapag nagpoprotekta ka ng isang bagay na mahalaga. Ginamit ko ang pangatlong susi na iniwan ni Tita Elena. Ang isang ito ay nakamark na shed. At ang lock ay bumukas ng maayos na tila kamakailan lang itong na-maintain. Sa loob, ang shed ay na-organize sa paraan na nagpapakita sa bahay na chaotic sa paghahambing. Ang mga filing cabinet ay nakahanay sa isang dingding. Bawat drawer ay nakalabel ng mga taon na sumasaklaw mula sa 1980s hanggang noong nakaraang taon. Ang mga kahon ay nakasalansan sa isang dingding na index ng may uri ng katumpakan na makikita mo sa isang profesional na archive. At sa likod ng sulok, bahagyang nakatago sa ilalim ng isang tarp at ilang strategically placed paint cans, mayroong isang trapdoor na nakalagay sa sahig. Inalis ko ang mga paint can at hinila pabalik ang tarp. Ang trapdoor ay may handle at isang lock.
At nang sinubukan ko ang ikaapat na susi na iniwan ni Tita Elena, bumukas ito upang magbunyag ng isang hagdan na bumababa sa dilim. Binuksan ko ang flashlight ng aking telepono at umakyat pababa sa kung ano ang lumabas na isang crawl space na na-convert sa isang climate-controlled evidence room. Ang espasyo ay marahil 7 FT ang taas at 15 FT square, na illuminate ng battery-powered LED strips na kumikislap nang umabot ako sa ilalim ng hagdan. Ang hangin ay malamig at tuyo, na maintain ng isang dehumidifier na tahimik na humuhuni sa sulok. Mga filing cabinet, mas maraming kahon, isang mesa na may laptop, at kung ano ang mukhang isang lumang cassette player at nakakalat sa buong lugar. Mga litrato at dokumento na protektado sa malinaw na plastic na sleeves. Ginugol ni Tita Elena ang mga taon sa pagbuo nito, isang lihim na archive na nagdodokumento ng isang bagay na pinaniniwalaan niyang sulit na mapangalagaan, kahit na iniisip ng lahat na siya ay paranoid sa paggawa nito. Nagsimula ako sa mga litrato dahil nasa harap ko sila, nakaayos sa mesa tulad ng ebidensya sa isang trial. Ang una na kinuha ko ay nagpasimula sa aking mga kamay na manginig ng husto, kaya halos mahulog ko ito. Ang nanay ko, si Katarina, na nakatayo sa pagitan ni Jerome at Andrea sa kung ano ang malinaw na isang uri ng conference. Lahat ng tatlo ay nakasuot ng name tag at business casual clothing, nakangiti sa kamera tulad ng mga kasamahan na magkakilala ng mabuti. Ang banner sa likuran ay nagsasabing Meridian Pharmaceuticals Annual Research Summit. Ang date na nakaprint sa ilalim ng litrato ay 8 taon na ang nakakaraan. 8 taon, 2 buong taon, bago ko raw nakilala si Jerome nang hindi sinasadya sa isang dinner party. 2 taon bago nagsimula ang aming relasyon. Tinitigan ko ang litratong iyon, ang aking utak ay sinusubukang bumuo ng mga paliwanag na magpapahintulot sa akin na kumapit sa anumang bahagi ng narrative na pinaniwalaan ko tungkol sa sarili kong buhay. Baka nagkita sila ng saglit sa isang conference at nakalimutan ito. Baka coincidence. Baka mali ang label ng litrato. Ngunit mas alam ko, hindi ito coincidence. Hindi ko sinasadyang nakilala si Jerome. Sinasadya siyang inilagay sa buhay ko na cultivate bilang isang relasyon ng mga taong nangangailangan ng access sa nanay ko at nakita ako bilang ang pinakamadaling paraan ng pagpasok. Ako ay isang target bago ako naging girlfriend, isang mark bago ako naging asawa. At ang bawat sandali ng intimacy, bawat deklarasyon ng pag-ibig, bawat pangako tungkol sa aming future ay naging performance art sa serbisyo ng isang bagay na ngayon ko palang sinisimulang maunawaan. Inilapag ko ang litrato na may nanginginig na mga kamay at kinuha ang cassette player. Ang cassette player ay luma, isa sa mga portable model mula sa 1980s na may built-in speakers at isang handle para sa pagdadala. Sa tabi nito ay isang tumpok ng mga cassette tape. Bawat isa ay nakalabel sa sulat kamay ni Tita Elena na may mga date, pangalan at maikling paglalarawan. Kinuha ko ang unang tape sa tumpok na nakalabel na Justin Garrett and Richard Moss, March 2019. Discussion of Catherine Vaughn Investigation Status. Ang pangalan ng nanay ko na nakasulat doon sa maingat na script ni Tita Elena ay nagpahigpit sa dibdib ko. Inilagay ko ang tape sa player, pinindot ang play, at narinig ang static na sinundan ng mga boses na nagpalamig sa aking mga kamay. Ang unang boses ay kay Jerome. Narinig ko ang boses na yon araw-araw sa loob ng 7 taon. Nakikinig dito na sinasabi sa akin na mahal niya ako. Nakikinig dito na gumagawa ng mga pangako tungkol sa aming future. Ngayon, naririnig ko itong nag-uusap tungkol sa nanay ko na tila siya ay isang problema na kailangang lutasin. Masyadong lumalapit si Catherine, sabi ni Jerome, ang kanyang tono ay businesslike at ganap na walang emosyon. Gumawa siya ng mga kopya ng trial data at nakikipagkita siya sa isang tao sa FDA. Hindi ko pa alam kung sino, ngunit sinusubukan kong malaman sa pamamagitan ni Marilyn. Sumagot ang pangalawang boses, mas matanda at mas authoritative. Iyon ay si Richard Moss. Hindi natin ito maaaring hayaang maging public. Ang mga approval na nakuha natin ay nagkakahalaga ng bilyon-bilyon.
At kung ilalantad niya ang data manipulation, tinitingnan natin ang mga criminal charges at ang pagtatapos ng kumpanya. Maaari mo ba siyang pigilan sa pamamagitan ng anak? Sinubukan ko, sabi ni Jerome. Ngunit hindi tinatalakay ni Catherine ang mga detalye ng trabaho kay Marilyn. Siya ay protective. Iniisip niya na pinananatili niyang ligtas ang kanyang anak sa pamamagitan ng hindi pagsali sa kanya sa anumang sinisiyasat niya. Ito ay talagang nagpapahirap sa aking trabaho dahil walang alam si Marilyn na kapaki-pakinabang. Kung gayon, kailangan nating isaalang-alang ang ibang mga option, sabi ni Richard. At isang bagay sa kanyang tono ang nagpalamig sa aking dugo. Mas permanenteng solusyon. Hindi natin maaaring isapanganib ang lahat dahil ang isang accountant ay nagkaroon ng conscience. Pinapos ko ang tape dahil hindi ako makahinga ng maayos. Nag-uusap sila tungkol sa pagpatay sa nanay ko, pinaplano ito na tila ito ay isang desisyon sa negosyo, tinimbang ang mga option at isinasaalang-alang ang mga strategy. At si Jerome, ang lalaking pinakasalan ko, ang lalaking binuo ko ng buhay, ay bahagi ng usapan na iyon. Ginamit niya ako upang subukang mangalap ng impormasyon tungkol sa alam ng nanay ko. At nang hindi iyon gumana, nakibahagi siya sa pagpaplano ng kanyang pagpatay. Pinilit ko ang sarili ko na pindutin ang play muli. May mga paraan upang gawin itong magmukhang aksidente, patuloy ni Richard. Mayroon tayong mga tao na nag-i-specialize sa ganitong uri ng problema. Ang mga aksidente sa kotse ay nangyayari sa lahat ng oras, lalo na sa mga maulan na gabi sa mapanganib na mga daan. Walang nagkukwestiyon sa mga iyon. Paano pagkatapos? Tanong ni Jerome. Kung mamatay si Catherine, magiging devastated si Marilyn. Siya ay aasa sa akin para sa suporta, na nagbibigay sa akin ng mas maraming access sa kanyang buhay. Ngunit mayroon ding tiyahin, si Elena. Siya ay paranoid at suspicious sa lahat. Kung mamatay si Catherine, magsisimulang magtanong si Elena. Hayaan mo siyang magtanong, sabi ni Richard nang dismissively. Walang sino mang sineseryoso si Elena Gatchalian. Matagal na siyang nagsasabi tungkol sa corporate corruption. Kung magsisimula siyang mag-claim na ang pagkamatay ni Catherine ay hindi isang aksidente, iisipin lang ng mga tao na paranoid na naman siya. Ang susi ay tiyakin na walang anumang konkreto para sa kanya na makita. Lilinisin natin ng lubusan, tiyakin na ang accident investigation ay hahawakan ng mga taong maaari nating pagkatiwalaan at magpatuloy. Ang recording ay nagpatuloy sa loob ng isa pang 20 minuto, nagdedetalye ng logistics at contingencies, nag-uusap tungkol sa pagpatay sa nanay ko sa parehong tono na ginagamit ng mga tao kapag nagpaplano ng bakasyon o nag-o-organize ng isang work project. Nang sa wakas ay natapos ito, umupo ako sa katahimikan ng underground archive ni Tita Elena, sinusubukang iproseso ang narinig ko lang. Hindi lang nagkaroon ng affair si Jerome. Siya ay isang plant mula sa simula, inilagay sa buhay ko partikular upang i-monitor ang pagsisiyasat ng nanay ko sa Meridian Pharmaceuticals. Nililigawan niya ako, nag-propose sa akin, pinakasalan ako. Lahat bilang bahagi ng isang strategy upang magkaroon ng access sa impormasyon na maaaring magbanta sa isang multi-billion-dollar fraud scheme. At nang hindi gumana ang paggamit sa akin, nang panatilihin ng nanay ko ang kanyang pagsisiyasat na hiwalay sa kanyang buhay pamilya, pinatay nila siya at ginawa itong magmukhang aksidente sa isang maulan na gabi. Nakakita ako ng mas maraming tape, mga pag-uusap sa pagitan ni na Andrea at isang nagngangalang Dr. Sarah Chin, tila ang tiyahin ni Andrea at isang senior researcher sa Meridian. Ang mga recording na ito ay nagbunyag na si Andrea ay itinalaga upang makipagkaibigan sa akin pagkatapos ng pagkamatay ng nanay ko upang tiyakin na mananatili akong hiwalay at madaling pamahalaan, upang i-monitor kung nagpakita ba ako ng anumang senyales ng pagsisiyasat sa kung ano talaga ang nangyari. Ang bawat Huwebes na wine night ay surveillance. Ang bawat heart-to-heart conversation ay data collection. Ang buong pagkakaibigan namin ay fabricated. Hindi ko alam kung gaano katagal ako umupo sa crawl space na yon, nakikinig sa mga recording, nagbabasa ng mga dokumento, nagpipiece together ng buong saklaw ng kung ano ang ginawa sa nanay ko at sa akin.
Mga oras, baka sapat na katagal upang sumakit ang likod ko mula sa pag-upo sa concrete floor at nasunog ang aking mga mata mula sa pagbabasa sa LED light. Sa wakas, nakita ko ang laptop na iniwan ni Tita Elena. Nakasaksak ito sa isang power strip, ang baterya nito ay nagpapakita ng fully charged. Isang note na nakakabit sa screen ang nagsabi, "I-play mo muna ito," na may arrow na tumuturo sa isang video file sa desktop na nakalabel na "For Samantha." Binuksan ko ang file at napuno ang screen ng mukha ni Tita Elena. Mukha siyang eksakto kung paano ko siya naalala mula sa huling pagkakataon na nakita ko siya sa isang family holiday, 2 taon na ang nakakaraan, bagaman halatang may sakit. Ang kanyang mukha ay drawn. Ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig habang ina-adjust niya ang camera, ngunit ang kanyang mga mata ay matalas at focused. Suot niya ang isang cardigan na nakilala ko, navy blue na may kahoy na mga pindutan, ang parehong suot niya sa bawat family gathering sa loob ng nakaraang dekada. "Marilyn," nagsimula siya. Ang kanyang boses ay matatag sa kabila ng pisikal na pagkasira na nakikita sa kanyang mukha. "Kung pinapanood mo ito, nangangahulugan ito na patay na ako at nakita mo ang aking archive, na nangangahulugan na ikaw ay galit at confused at nagtataka kung bakit hindi ko sinabi sa iyo ang lahat ng ito habang buhay pa ako." Huminto siya upang humigop ng tubig mula sa isang bote na nakaupo sa tabi ng kamera. Ang sagot ay sinubukan ko. "Binalaan kita tungkol kay Jerome sa engagement party mo. Hinila kita sa isang tabi at sinabi sa iyo na maging maingat, na may mali sa kanya. Sinabi ko sa iyo na panoorin kung paano kumilos si Andrea sa paligid niya, na bigyang pansin ang maliliit na bagay na hindi nagtutugma. Akala mo ay paranoid ako. Sinabi mo na nakikita ko ang mga conspiracy sa lahat ng dako at kailangan kong hayaan kang mamuhay ng sarili mong buhay nang walang panghihimasok." Bahagyang lumambot ang ekspresyon ni Tita Elena, at hindi kita sinisisi para doon. Ginugol ko ang mga dekada sa pagiging miyembro ng pamilya na inilarawan ng lahat bilang mahirap at eccentric. Ang nagbigay ng mga pamphlet tungkol sa corporate corruption sa Thanksgiving. Ang nagbabala tungkol sa pagtitiwala sa mga tao na may perpektong ngiti at convenient na paliwanag. Sa oras na sinubukan kong balaan ka tungkol kay Jerome, natutunan mo na balewalain ang lahat ng sinabi ko bilang paranoia. Inadjust niya ang anggulo ng kamera ng bahagya, nakasandal pasulong. "Ang nanay mo, si Katarina, ay ang matalik kong kaibigan bago pa man siya naging nanay mo. Lumaki kaming nagpoprotekta sa isa't isa at nang matuklasan niya kung ano ang ginagawa ng Meridian, sa akin siya unang pumunta dahil alam niya na tutulungan ko siyang idokumento ang lahat ng maayos. Ginugol namin ang mga buwan sa pagbuo ng isang kaso, pagkolekta ng ebidensya, paghahanda na pumunta sa mga federal authorities. Pagkatapos ay namatay siya sa convenient na aksidente na iyon at alam ko kung ano talaga ang nangyari kahit na hindi ko pa mapatunayan ito." Umubo si Tita Elena, tinakpan ang kanyang bibig ng tissue. Nang inalis niya ito, nakita ko ang dugo sa puting tela. Ginugol ko ang huling 6 na taon ng buhay ko sa pagkolekta ng ebidensya na nakaupo ka ngayon. Bawat dokumento, bawat recording, bawat financial trail, ginawa ko ito dahil mahal ko ang nanay mo at dahil mahal kita. Dahil hindi ko sila maaaring hayaang makalusot sa pagpatay kay Katarina at pagsira sa buhay mo nang walang anumang consequences. Tumingin siya ng direkta sa kamera na may isang intensity na nagparamdam na nasa silid siya kasama ko. "Mayroon kang 2 pagpipilian, Marilyn. Tulad ng nagkaroon ng 2 pagpipilian ang nanay mo bago siya pinatay. Maaari mong kunin ang pera na iniwan ko sa iyo at maglaho. Baguhin ang iyong identity. Lumipat sa isang lugar na malayo. Mamuhay ng komportable at ligtas. At huwag nang lumingon pa. Walang sino man ang sisisihin sa iyo sa pagpili ng survival kaysa sa hustisya. Marami ka nang nawala. Karapat-dapat ka sa kapayapaan kung iyon ang gusto mo." Umubo si Tita Elena muli ng mas malakas at kailangang huminto ng matagal bago magpatuloy. "O maaari kang lumaban. Maaari mong gamitin ang lahat ng nakolekta ko at sunugin ang mga taong ito. Ilantad ang Meridian. Ilantad sina Jerome at Andrea
at ang lahat na nakibahagi sa pagpatay sa nanay mo at sa pagkasira mo. Hindi ito magiging madali. Mayroon silang pera, mga abogado, mga koneksyon sa politika. Babantaan ka, haharasin ka, maaari kang mapanganib. Ngunit Marilyn, kung lalaban ka, maaari ka talagang manalo. At kahit hindi ka manalo ng lubusan, pagbabayarin mo sila para sa ginawa nila. Ngumiti siya, ang baluktot ng ngiti na naalala ko mula sa pagkabata nang isisneak niya ako ng extra cookies o hayaan akong magpuyat sa pagbabasa sa kanyang library. Alinman sa paraan, magkakaroon ka ng isang kwento na sulit na sabihin. Ipagmamalaki ka ng nanay mo anuman ang piliin mo. Ngunit sa tingin ko, alam nating dalawa kung aling pagpipilian ang magpapahintulot sa iyo na matulog sa gabi. Naging seryoso muli ang ekspresyon ni Tita Elena. Mahal kita, Marilyn. Huwag mong hayaang manalo sila. Inabot niya ang isang bagay sa labas ng kamera, pagkatapos ay tumingin pabalik sa screen. Oh, at mayroon pang isang bagay na hindi ko nabanggit sa nakasulat na mga materyales. Mountain Pacific Credit Union account number 7743. Ang password ay ang employee number ng nanay mo mula sa Meridian. Iyan ang tunay na kayamanan. Ang 3.8 milyon sa suitcase ay pamasahe pa lang. Gamitin ang nasa account na yon upang lumaban o gamitin ito upang tumakas. Ngunit for God's sake, gamitin mo ito. Nagtapos ang video kay Tita Elena na umabot patungo sa camera at pagkatapos ay naging itim ang screen. Umupo ako, nakatingin sa blangko na screen sa loob ng mahabang panahon bago ko kinuha ang aking telepono at hinanap ang phone number ng Mountain Pacific Credit Union. Ang tawag sa Mountain Pacific Credit Union ay tumagal ng 45 minuto ng pag-navigate sa automated menus bago ako sa wakas ay nakarating sa isang tao. Ibinigay ko sa kanila ang account number na binanggit ni Tita Elena. At ang representative ay naging tahimik ng matagal, kaya inisip ko na nahulog ang tawag. Ma'am, sabi niya sa wakas, ang kanyang boses ay biglang mas propesyonal. Kailangan kitang i-transfer sa aming Wealth Management Division. Pakihintay. Ang hold music ay classical piano na tunog na tila tinutugtog sa ilalim ng tubig. Pagkatapos ng tila isang kawalang hanggan, isang babae na nagngangalang Patricia ang dumating sa linya at hiniling sa akin na i-verify ang aking identity gamit ang employee number ng nanay ko bilang password. Nang ibigay ko sa kanya ang mga numero, huminto siya sandali bago ipaliwanag sa maingat na wika na nagtatag si Tita Elena ng isang trust sa pangalan ko. Ang trust ay naglalaman ng mga stock portfolio, mga real estate holding at mga intellectual property rights na sinigurado ng nanay mo bago ang kanyang pagkamatay, Marilyn, sabi ni Patricia. Ang kabuuang halaga ay humigit kumulang 750 milyon, 750 milyong piso. Nakastructure upang protektahan ito mula sa mga legal challenge at tiyakin na ikaw lamang ang makaka-access dito. 750 milyon. Ang mga salita ay hindi tunog totoo. Tunog sila tulad ng dialogue mula sa isang pelikula tungkol sa buhay ng ibang tao, hindi sa akin. Nakaupo ako sa underground archive ng isang patay na babae, napapalibutan ng ebidensya ng conspiracy at pagpatay, at ngayon ay sinasabihan na may access ako sa mas maraming pera kaysa sa maaari kong maunawaan ng maayos. Ginugol ni Tita Elena ang 6 na taon hindi lang sa pagkolekta ng ebidensya, kundi sa pagbuo ng isang financial foundation na magpapahintulot sa akin na lumaban nang hindi nasisira ng mga legal fees at walang katapusang court battles. Binalot niya ang hustisya tulad ng isang regalo at iniwan ito ng sapat na resources upang talagang makamit ito. Pinili kong lumaban. Gamit ang contact information na iniwan ni Tita Elena sa kanyang mga file, tinawagan ko si Agent Maria Torres sa Portland Field Office ng FBI. Sumagot siya sa pangatlong ring na may tono na nagpapahiwatig na siya ay abala at walang oras para sa anumang tinatawagan ko. This is Torres. Ang pangalan ko ay Maria Elena Gatchalian. Sabi ko, naririnig ang sarili kong boses na bahagyang nanginginig. Ang tiyahin ko, si Elena Gatchalian, ay nag-iwan sa akin ng impormasyon tungkol sa isang kaso na sa tingin ko ay sinusubukan mong buuin tungkol sa Meridian Pharmaceuticals.
Ang katahimikan sa kabilang dulo ay tumagal ng sapat, kaya tiningnan ko ang aking telepono upang tiyakin na hindi nahulog ang tawag. "Nasaan ka ngayon?" tanong ni Maria. Ang kanyang tono ay ganap na nagbago. "Oswego, sa ari-arian ng tiyahin ko. Huwag kang aalis. Papunta ako sa iyo. Huwag kang makipag-usap sa sino mang iba pa tungkol dito. Huwag hawakan ng anuman. At anuman ang iniwan ni Elena sa iyo, maghintay ka lang sa akin. Darating ako sa loob ng 40 minuto." Binaba niya ang telepono bago ako makasagot. Dumating si Maria sa loob ng 35 minuto na nagpapahiwatig na nagmaneho siya ng mas mabilis kaysa sa posibleng legal. Siya ay nasa huling bahagi ng kanyang 40s na may kulay abo na guhit sa madilim na buhok na nakatali sa isang praktikal na ponytail, nakasuot ng jeans at isang blazer na may FBI badge na nakakabit sa kanyang sinturon. Tiningnan niya ako na nakatayo sa masukal na backyard ni Tita Elena na may ekspresyon na bahagi ay skepticism at bahagi ay pag-asa. "Ipakita mo sa akin," sabi niya. Dinala ko siya sa shed, pababa sa hagdan patungo sa underground archive at pinanood ang pagbabago ng kanyang mukha habang tinitingnan niya ang mga filing cabinet, ang mga kahon, ang na-organize na dokumentasyon ng 6 na taon ng pagsisiyasat. Nagsuot siya ng latex gloves bago hawakan ng anuman, humila ng mga file at nagbasa na may isang intensity na nagpauunawa sa akin kung bakit nagtiwala si Tita Elena sa kanya. "Ang tiyahin mo ay ang pinakamasusing investigador na nakatagpo ko o siya ay ganap na brilliant," sabi ni Maria pagkatapos ng mga 20 minuto ng pagrepaso sa mga dokumento. "Marahil pareho. Ito ay sapat na upang magbukas ng isang federal investigation. Pinag-uusapan natin ang mga conspiracy charges, fraud, posibleng pagpatay kung mapapatunayan natin na ang aksidente sa kotse ay inayos. Marilyn, binigyan mo lang ako ng isang kaso na maaaring magpabagsak sa isang malaking pharmaceutical company." Ang pagsisiyasat na sumunod ay gumalaw ng may bureaucratic slowness na sinigurado ni Maria sa akin na normal kapag nagtatayo ng mga kaso laban sa mga korporasyon na may bilyon-bilyong asset at armies ng mga abogado. Ang mga subwena ay kailangang i-draft, i-review, i-approve ng mga judge. Ang mga bank record ay kailangang i-freeze na nangangailangan ng mga warrant, na nangangailangan ng probable cause, na nangangailangan ng mas maraming paperwork kaysa sa inisip ko na umiiral. Ang mga dating empleyado ng Meridian na na-fire o nagbitiw sa ilalim ng kahina-hinalang kalagayan ay na-interview. Ang informal network ng whistleblowers ng pharmaceutical industry ay nagsimulang lumabas. Nagbabahagi ng kanilang sariling mga kwento ng fraud at retaliation. Tinulungan ako ni Maria na makahanap ng isang maliit na apartment sa Portland. Isang one-bedroom sa isang lumang gusali na may hardwood floors na umaaray at mga bintana na kumakalansing tuwing dumadaan ang mga tren sa mga Riles 2 block ang layo. Ito ay walang hanggan na mas mahusay kaysa sa Room 14 sa Crossroads Motel. Ngunit pinanatili ko itong modest dahil ayaw kong maramdaman na gumagastos ako ng mga resources na dapat ay reserved para sa legal battle na darating. Gumamit ako ng pera mula sa trust ni Tita Elena upang bayaran ng renta at bumili ng groceries, namumuhay ng simple habang ang pagsisiyasat ay umuusad. Nakikipagkita ako sa mga taga-usig tuwing ilang linggo. Nagkaroon sila ng detalyadong mga tanong tungkol sa bawat piraso ng ebidensya na nakolekta ni Tita Elena, na humihiling sa akin na ipaliwanag ang mga timeline at relasyon at pag-uusap na narinig ko mga taon na ang nakakaraan na hindi ko naintindihan na mahalaga noong panahong iyon. Nais nilang malaman ang tungkol sa schedule ni Jerome, tungkol sa mga pagbisita ni Andrea, tungkol sa pag-uugali ng nanay ko sa mga buwan bago siya namatay. Sinagot ko ang lahat ng lubusan hanggat maaari. Pinapanood silang kumukuha ng mga notes at nagpapalitan ng mga sulyap na nagpapahiwatig na nagtatayo sila ng isang bagay na substansyal. Tumawag si Maria paminsan-minsan na may mga update na kadalasang binubuo ng "Gumagawa kami ng pag-unlad at huwag kang makipag-usap sa sinuman tungkol dito."
Iyan ang sinasabi ng mga federal agent kapag hindi sila maaaring magbahagi ng mga detalye, ngunit nais nilang malaman mo na hindi ka nakalimutan. Ang paghihintay ay mas mahirap kaysa sa anumang dumating bago. Ibinigay ko ang lahat ng nakolekta ni Tita Elena at ngayon ay umiiral lang ako sa limbo. Umaasa na ang makinarya ng hustisya ay talagang gagana sa sandaling ito sa halip na gilingin ang mga inosenteng tao at ilabas sila bilang mga statistics. Pagkatapos ng ilang buwan mula nang una kong nakilala si Maria sa underground archive ni Tita Elena, nagsimulang mangyari ang mga bagay na may uri ng bilis na nagpapahiwatig na ang gobyerno ay sa wakas ay nakalikom ng sapat na ebidensya upang magpatuloy ng may kumpiyansa. Nagsimula ito sa isang Miyerkules ng umaga sa unang bahagi ng spring. Ang headquarters ng Meridian Pharmaceuticals ay ni-raid ng mga federal agent na nagdala ng mga kahon palabas ng isang kumikinang na gusaling salamin na mukhang isang monument sa tagumpay ng korporasyon. Ang mga imahe ay gumawa ng pambansang balita, nagpapakita ng mga empleyado na nakatayo sa parking lot na mukhang confused at takot habang ang mga agent sa FBI windbreakers ay methodically na nadismantle ang tila isang untouchable empire. Si Richard Moss, ang CEO na ang boses ay narinig ko sa mga recording ni Tita Elena na nag-uusap tungkol sa pagpatay sa nanay ko na tila ito ay isang maliit na abala ay inaresto sa kanyang bahay. Nahuli ng mga news camera ang footage ng paglabas niya nang nakaposa sa harap ng kanyang mga kapitbahay, sa harap ng mga reporter na sumisigaw ng mga tanong na hindi niya sinagot, sa harap ng isang buhay na binuo sa fraud at ngayon ay bumagsak sa totoong oras. Tinawagan ako ni Maria noong hapon na yon upang sabihin sa akin na inaresto si Jerome sa kanyang office sa isang tech startup kung saan siya nagtatrabaho mula noong diborsyo. Pinanood ko ang footage sa lokal na balita noong gabing iyon. Ni-rewind ito ng maraming beses dahil tila nagkaroon ako ng hindi malusog na coping mechanisms sa pagsaksi sa karma na nagmamanifest sa posas at perp walks. Pinanatili ni Jerome ang kanyang composure. Hindi nakipag-usap sa mga reporter. Naglakad na nakataas ang ulo na tila nagtitiis siya ng isang maliit na abala sa halip na inaresto para sa conspiracy na gumawa ng pagpatay at fraud. Ngunit nakita ko ang isang bagay sa kanyang mga mata na mukhang takot na hinaluan ng kawalang paniwala, na tila talagang inisip niya na hindi siya mapipigilan at ngayon lang niya nalaman kung gaano siya kamali. Si Andrea ay inaresto 2 araw mamaya sa isang coffee shop sa Seattle kung saan tila siya lumipat pagkatapos ng diborsyo. Ginamit niya ang kanyang mga bayad mula sa Meridian upang i-fund ang isang graphic design business na talagang lehitimo sa pagkakataong ito at ayon sa mga news report, umiyak siya sa kanyang pag-aresto. Ang mga luha ay naramdaman na performative sa akin dahil sa nagpatotoo siya laban sa akin sa divorce court nang hindi nagpapakita ng isang tunay na emosyon. Ang kanyang abogado ay naglabas ng isang pahayag na nag-claim na siya ay na-manipulate ni Jerome at walang ideya tungkol sa lawak ng conspiracy, na siya ay isang biktima mismo na na-take advantage ng mas makapangyarihang tao. Ngunit narinig ko ang mga recording ng kanyang mga pag-uusap kay Dr. Sarah Chin. Nabasa ko ang mga dokumento na nagpapakita ng mga bayad na ginawa partikular upang mapanatili ang kanyang pagkakaibigan sa akin bilang isang monitoring operation. Hindi biktima si Andrea. Siya ay isang willing participant na nag-cultivate ng aming pagkakaibigan ng sinasadya upang tiyakin na mananatili akong hiwalay at madaling pamahalaan pagkatapos ng pagkamatay ng nanay ko. Ang bawat Huwebes na wine night ay surveillance. Ang bawat pag-uusap kung saan hinikayat niya ako na magtiwala kay Jerome, na baliwalain ang aking mga instinct, na maniwala na ang mga problema sa kasal ko ay normal, ay calculated manipulation. Ang pagtataksil mula kay Andrea ay mas malalim kaysa kay Jerome sa ilang paraan. Pinili kong pakasalan si Jerome, ngunit si Andrea ay itinalaga sa akin nang hindi ko alam o pahintulot. Ang buong pagkakaibigan namin ay fabricated mula sa simula. Pagkatapos ay dumating ang balita tungkol kay Judge Ramon Castro. Nagbitiw siya sa bench na may pahayag tungkol sa pagnanais na gumugol ng mas maraming oras sa pamilya.
na kung ano ang sinasabi ng mga tiwaling opisyal kapag umaasa sila na ang pagbibitiw ay pipigil sa criminal prosecution. Hindi ito gumana. Na-indict siya 3 linggo mamaya para sa pagtanggap ng mga suhol at pagmamanipulate ng mga proseso ng korte. Ang mga dokumento na nakolekta ni Tita Elena ay nagpakita na bumili siya ng isang vacation home sa pamamagitan ng isang trust na na-trace back sa Meridian, na siya ay nagdesisyon pabor sa mga corporate interest sa loob ng maraming taon bilang kapalit ng mga bayad na na-disguise bilang mga consulting fees. Ang bawat kaso na pinangasiwaan niya sa huling dekada ay ni-review. Ang kaso ng diborsyo ko ay kabilang sa una, at isang bagong judge ang tumagal ng 20 minuto upang matukoy na ang orihinal na ruling ay batay sa fabricated testimony at biased proceedings. Ang lahat ng na-decide ni Judge Castro ay vavacate, na-erase, na tila hindi kailanman nangyari. Tinawagan ako ni Maria noong araw na nakomplete ang review ng kaso ko. Ang kasal mo kay Jerome ay inunul sa halip na finalize bilang isang diborsyo, sabi niya. Idineklara ng mga korte na invalid ito mula sa simula dahil sa fraud. Makakakuha ka rin ng isang formal na paghingi ng tawad mula sa judicial system para sa anuman ang halaga niyon. Nagkakahalaga iyon ng isang bagay. Hindi sapat upang i-undo ang pinsala o i-erase ang mga buwan ng pagdurusa, ngunit isang bagay. Ang formal na paghingi ng tawad mula sa judicial system ay dumating bilang isang liham sa opisyal na court stationery na nisign ng 3 judge. Kasama na ang isa na nag-review sa kaso ko. Kinilala nito na ako ay nasubject sa mga proseso na fundamentally compromised ng corruption at fabricated testimony. Nagpahayag ito ng panghihinayang para sa pinsala na dulot ng isang sistema na nabigo na protektahan ako mula sa coordinated fraud. Ito ay 2 pahina ng maingat na legal language na sumubok na iparating ang remorse nang hindi ina-admit ang liability sa paraan na maaaring magbukas ng mga korte sa karagdagang lawsuit. Binasa ko ito ng 1 beses at final ito kasama ang lahat ng iba pang mga dokumento na nagmark ng pagkasira at mabagal na pagtatayo muli ng buhay ko. Ang paghingi ng tawad ay hindi nag-undo sa mga buwan na ginugol ko sa pagtulog sa mga couch at sa mga motel room. Hindi nito na-erase ang trauma ng panonood sa aking matalik na kaibigan na nagpapatotoo laban sa akin gamit ang mga kasinungalingan o ang kahihiyan ng pagkawala ng lahat dahil ang isang judge ay nabili. Ngunit ito ay pagkilala, opisyal na pagkilala na ang ginawa sa akin ay mali. Ang mga civil lawsuit laban sa Meridian Pharmaceuticals ay tumagal ng 1 pang 2 taon upang malutas. Ang kumpanya ay lumaban ng aggressively, nagde-deploy ng mga team ng mga abogado upang hamunin ang bawat claim at pahabain ang mga proseso hanggat maaari. Ngunit sa huli, sa pagharap sa bigat ng ebidensya na nagresulta na sa mga criminal conviction para sa kanilang mga executive, nagsettle sila. Ang mga term ay nangailangan sa Meridian na magbayad ng 150 bilyon, 150 bilyong piso, sa mga pasyente na na-harm ng kanilang fraudulent drug approvals. Kailangan nilang i-fund ang mga independent safety review ng bawat gamot na dinala nila sa merkado sa nakaraang dekada. Inilagay sila sa ilalim ng federal monitoring sa loob ng 15 taon kasama ang mga regulator na embedded sa kanilang mga proseso ng approval upang maiwasan ang future fraud. Ang estate ng nanay ko ay nakatanggap ng 650 milyon, 650 milyong piso sa wrongful death damages. Minana ko ito bilang kanyang tanging nabubuhay na kamag-anak at na-donate ko ang bawat piso sa mga organisasyon na nag-a-advocate para sa kaligtasan at transparency ng pharmaceutical. Ang pera ay naramdaman na tainted, kinita sa pamamagitan ng pagpatay sa nanay ko, at mayroon na akong sapat na resources mula sa trust ni Tita Elena upang mamuhay ng komportable nang wala ito. Sa halip, ginamit ko ang bahagi ng trust ni Tita Elena upang simulan ang Vaughan Foundation, isang non-profit organization na dedicated sa pagsisiyasat sa pharmaceutical fraud at pagsuporta sa mga whistleblower na nagsasacrifice ng kanilang mga karera upang ilantad ang corporate misconduct. Kumuha kami ng mga investigator upang i-track down ang ebidensya ng mga paglabag sa kaligtasan.
Ni-fund namin ang mga legal defense para sa mga empleyado na humaharap sa retaliation pagkatapos mag-ulat ng mga problema. Nag-publish kami ng mga report na nagpapakita ng mga pharmaceutical company na uncomfortable, nagpapaliwanag sa mga sulok kung saan mas gusto nila ang dilim. Ang foundation ay naging full-time work ko. Ang paraan ko ng pagka-channel ng kalungkutan at galit sa isang bagay na productive. Isang bagay na sana ay ipinagmalaki ng nanay ko at ni Tita Elena. Isang bagay na nag-convert ng kanilang mga pagkamatay sa isang legacy na talagang tumulong sa mga tao sa halip na maging trahedya na pagtatapos sa mga buhay na nakat short ng kasakiman. Iniisip ko pa rin ang Room 14 sa Crossroads Motel, minsan, tungkol sa pag-upo sa saging bed na iyon, kumakain ng instant ramen gamit ang plastic na tinidor, nagtataka kung makakalabas ba ako sa butas na naging buhay ko. Itinatago ko ang receipt mula sa huling linggo ko doon sa aking wallet bilang isang paalala na ang rock bottom ay totoo, na ang kahihiyan at pagtataksil ay maaaring mag-alis ng lahat ng inakala mong nagde-define sa iyo, ngunit hindi ka nila maaaring sirain, maliban kung hahayaan mo sila. Naunawaan iyon ni Tita Elena. Ginugol niya ang kanyang mga huling taon sa pagbuo ng isang kaso at pag-a-assemble ng mga resources dahil naniniwala siya na ang katotohanan ay mas mahalaga kaysa sa comfort at ang hustisya ay mas mahalaga kaysa sa kaligtasan. Tama siya. Ang paranoid na tiyahin na binaliwala ng lahat ay ang nag-iisa na nakauunawa kung paano talaga gumagana ang mundo. Na nakikilala na ang mga makapangyarihang tao ay hindi tumitigil sa pagiging tiwali dahil lang sa nagtitiwala ka sa kanila o naglalaro ayon sa mga patakaran na binabaliwala nila. Ang huling katotohanan na iniwan ni Tita Elena sa akin ay lumabas na prophetic sa mga paraan na ngayon ko palang natutuklasan. Ang paglaban ay hindi laging humahantong sa pagkapanalo, ngunit ang hindi paglaban ay nagigaranti ng pagkatalo. Nagtayo ako ng isang makabuluhang buhay mula sa mga guho ng isang fraudulent na buhay, magulo at komplikado at fundamentally tapat. Ang uri ng pagtatapos na sana ay na-appreciate ng nanay ko at ni Tita Elena. Ang uri ng kwento na nagpapaalala sa mga tao na ang pasensya at dokumentasyon ay maaaring magpabagsak sa mga imperyo na binuo sa mga kasinungalingan. At na minsan, ang pinakadakilang paghihiganti ay simpleng pagtanggi, na hayaang i-erase ka ng mga tiwaling tao mula sa narrative na binuo nila sa paligid ng kanilang sariling kahalagahan. Hindi ako ang babae na ako noong nakita ko ang suitcase na yon sa ilalim ng motel bed. Mas malakas ako kaysa sa kanya, mas maingat tungkol sa pagtitiwala, ngunit mas sigurado rin tungkol sa kung ano ang mahalaga. Ang babaeng iyon ay hindi nakauunawa kung gaano karami ang maaari niyang mabuhay o kung gaano siya maaaring maging makapangyarihan kapag ang lahat ay naalis na. Nagpapasalamat ako na hindi na ako siya. Kung ang kwentong ito ng hustisya at tibay ng loob ay nakapagpabighani sa iyo hanggang sa huli, ipakita ang iyong suporta sa pamamagitan ng pagpindot sa like button ngayon din. Ang paborito kong bahagi ay nang matuklasan ni Marilyn ang underground archive ni Tita Elena at na-realize na tama ang kanyang paranoid na tiyahin tungkol sa lahat. Ano ang paborito mong sandali? Ibahagi ang iyong mga saloobin sa mga comments sa ibaba. Huwag mong palampasin ang mas maraming makapangyarihang kwento ng katotohanan at redemption tulad nito. Mag-subscribe at pindutin ang notification bell upang ma-notify ka sa sandaling mag-upload kami.